Kuya, sandali lang po! Sigaw ni Kian habang tumatakbo sa gilid ng daan. Takbo siya ng takbo. Kahit pakiramdam niya ay halos sumabog na ang kanyang dibdib dahil sa pagod. Walang pakialam si Kian kung pinagtitinginan siya ng mga tao o kung napagkamalan ba siyang baliw. Hindi niya alintana ang alikabok na bumabalot sa kanyang payat na katawan. Ang sasakyan ni Ethan Vergara ay para bang walang balak na huminto. Ngunit ilang metro pa, biglang bumagal ang takbo nito. Dali-daling tumakbo si Kian papunta sa gilid ng sasakyan. Pilit na hinahabol ang pagkakataon. Kuya, sandali lang po! Sigaw niya habang kumakatok sa tinted na bintana ng sasakyan. Sa loob ng kotse nakaupo si Ethan. Abala sa pagbabasa ng dokumento sa kanyang tablet. Napakunot ang kanyang noo nang marinig ang ingay sa labas. Tumingin siya sa bintana at nakita ang isang batang lalaki na hingal habang kumakatok sa bintana. Binaba ni Ethan ang bintana ng bahagya. Sapat lang upang marinig ang sinasabi ng bata. Yes? Malamig na tanong ni Ethan, bakas ang inis sa boses nito. Anong kailangan mo? Hindi na nag-atubili pa si Kian. Sumigaw siya at hindi alintana kung sino pa makakarinig. Kuya, bakit po nasa lumang kwaderno ng nanay kong pangalan mo? Napatingin si Ethan ng mas maigi sa bata. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang malamig na tingin ni Ethan laban sa mga mata ni Kian na puno ng desperasyon. Hindi makapagsalita si Ethan sa loob ng ilang segundo. Tila gulat sa tanong ng bata. Anong sinasabi mo, bata? Tanong niya. Bahagyang bumaba pa ang bintana. Kuya Ethan Vergara ang pangalan mo, diba? Alam kong ikaw yon. Bakit nasa kwaderno ng nanay kong pangalan mo? Anong koneksyon mo sa kanya? Pilit na tanong ni Kian. Hawak ang gilid ng bintana na para bang hindi niya hayaang umalis si Ethan nang hindi ito sumagot. Alam mo ba kung sino ang aking ama? Kilala mo ba siya? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Mainit ang sikat ng araw. Ngunit tila mas mainit ang tensyon sa pagitan ni Maria at ng kanyang mga kapitbahay. Nasa harap ng kanilang maliit na bahay si Maria. Pinipilit na manatiling kalmado habang binubulyawan siya ni Aling Paz at ng ilan pang taga roon. Hay naku naman talaga, Maria. Kung sana lang inayos mo pagkakasulat ng numero ko nang tumaya ako sa'yo, di sana panalo na ako sa weteng. Sa susunod, hindi na talaga ako magtataya sa'yo. Nasasayang lang ang pera ko, wala namang kwentang tumaya sa'yo eh. Reklamo sa kanya ni Aling Paz. Napapikit si Maria at tumingin ng malalim bago nagsalita. Nananatiling kalmado ang tinig niya dahil ayaw niya na mas lalo pa silang pag-initan ng mga tao sa kanilang lugar. Pasensya na po talaga kayo, Aling Paz. Sadyang may mali lang po talaga sa numero na sinabi niyo sa akin nung isang araw. Wala naman po ako magagawa dahil yun po talaga ang... Hay, Diyos ko ka naman talaga, Maria. Mas marunong ka pa talaga sa tumataya, no? Numero ko yun, kaya alam ko kung ano ang tinayaan ko. Mabilis na putol ni Aling Paz sa sinabi ni Maria. Ang sabihin mo na lang talagang sinadya mo yon para hindi ako manalo. Dahil ayaw mong manalo ako. Ewan ko ba kung bakit nagpapataya ka pa tapos ganyan din naman palang mga estratehiya mo? Nag-umpisang magtipon ng ilan pa nilang mga kapitbahay na nakarinig din ng sigawan. Kasama sa mga nakikiusyoso si Aling Bebang na kilalang kilala na sa pagiging tsismosa sa kanilang lugar. Baka naman kasi kinuha mo ang napalanunan ni Paz, Maria. Sabi pa ni Aling Bebang habang nakataas ang kilay. Balita namin may gusto raw sumali ng anak mo sa field trip sa paaralan nila. Kaso wala raw kayong pambayad. Nako, siguro nga ibinulsa mo ang panalo ni Paz para may pambayad kayo sa field trip ng anak mo. Halos mawala ang kulay sa mukha ni Maria nang dahil doon. Alam niyang hindi totoo ang bintang sa kanya, pero hindi niya alam kung paano ipagtatanggol ang sarili. Ang mga mata ng tao sa paligid ay nakatutok sa kanya, puno ng duda at paghusga. Sa mata ng lahat ng tao sa kanilang lugar, mahirap siyang paniwalaan dahil mahirap lang siya.
Isang hamak na single mother na mahina ang paningin at pandinig. Isang babae na sa tingin nila ay agila na napakababa ng lipad. Agilang bulag at bingi. Hindi po totoo yan. Kung sakali man na nanalo si Aling Paz, ibibigay ko kaagad sa kanya yung panalo niya. Sadyang maling numero lang po talagang ibinigay sa akin ni Aling Paz nung tumaya siya sa akin. Kilala niyo po ako at hindi ko ho ugali na gumawa ng ganyan. Tsaka tungkol naman ho sa field trip ng anak ko. Magagawan ko naman ho yun ng paraan kaya hindi ko ho kailangan naman loko ng kapwa. Sus, naglilinis-linisan ka pa talaga. Maria, malapit ka na ngang mabulag, napakahilig mo pa rin maglinis-linis dyan. Siguro kaya mali numero na isulat mo dahil yun ang pagkakarinig mo. Hindi ba't may problema ka rin daw sa pandinig? At hindi lamang sa paningin? Sagot naman sa kanya ni Aling Marites na tumawa naman ng patuya. Ilang taon na tayong magkapit-bahay dito. Pero hanggang ngayon mahilig ka pa rin magmalinis. Sino ba naman ang maniniwala pa sa'yo? Isang inang may kapansanan? Alam mo Maria, maganda ka lang. Pero wala. Ganyan ka na talaga. Napayuko si Maria. Hiyang-hiya at pinigilan ang pagpatak ng luha mula sa kanyang mga mata. Tama naman ito. May problema nga siya sa kanyang pandinig at paningin. Wala siyang sapat na pera para ipagamot ang sarili. Dahil mas inuuna niya lagi ang kanyang nag-iisang anak. At ngayon tila lumalala na ang kondisyon niya. Marahil nga nagkamali nga talaga siya ng pagkakarinig kaya maling numero na isulat niya. Tama ka dyan Marites. Sabat pa ni Aling Bebang tsaka tumawa rin ng patuya. Kahit kailan, napakamanloloko mo. Kaya hindi kayo umaasenso sa buhay ng anak mo dahil sa ugali mong ganyan. Gusto niya mang gumanti at ipagtanggol ang sarili ngunit hindi niya magawa. Bukod sa mag-isa lang siya at marami sila kaya wala siyang laban. Natatakot din siya na baka mapalaya siya sa tinitirahan nila ng anak niya, lalo pa't malapit kay Aling Marites ang may-ari ng lupa. Hawak ni Maria ang laylayan ng kanyang duster, pilit na pinipigilan ang panginig ng kanyang mga kamay. Ramdam niya ang panghuhusga at panghahamak ng mga tao sa kanya, pero wala siyang magawa para patilin sila. Hindi ko po talaga magagawang ibinibintang niya sa akin. Malamlam ang mga mata na tiningnan niya si Aling Paz. Pasensya na po talaga kayo sa nangyari, Aling Paz. Pangako pong hindi na po ito mauulit. Aba talaga hindi na mauulit. Dahil hindi na ulit kami tataya sa'yo. Walang kwenta. Baliw pa sa kanya ni Aling Paz. Kung kaya napayuko na lamang muli si Maria. Kahit na alam niyang wala siyang kasalanan, wala siyang magawa dahil wala naman siyang sapat na patunay na ang numero ni Aling Paz nga at ang numerong nanalo sa wedding ay magkaiba. Hay nako, si Maria talaga kahit kailan napakamanluloko. Buntong hininga pa ng isa, kaya hindi na umaasenso sa buhay dahil sa kagaspangan ng pag-uugali. Kung may magaspang man ang ugali dito, kayo yon at hindi ang mama ko. Galit na sigaw ng 10 taong gulang na si Kian, ang nag-iisang anak ni Maria at siyang tangi niyang kakampi. Kagagaling lang nito sa eskwela at ang luma nitong uniforme maputi dahil alaga sa laban ng kanyang ina. Lumapit si Kian sa tabi ng kanyang ina. Ang maliliit nitong kamay ay mahigpit na nakakuyom at ang masamang tingin nito ay hindi nawala sa mga matatanda. Nagulat ang lahat, ngunit hindi nagpatalo si Aling Marites. Kahit bata, ay handa nitong patulan para lang may patunayan sa ibang tao. Nakita mo na Maria, kahit yung anak mo ay naman ang kagaspangan ng ugali mo. Kung matino kang tao, hindi lalaki ng ganyan ang ugali ng anak mo. Hindi na nakapagpigil pa si Kian. Ikaw, Aling Marites, matanda ka na. Puti na nga lahat ng buhok mo sa katawan mo, ngunit napakagaspang pa rin ang ugali mo. Di hindi man lang tumanda ang utak mo. Hanggang ngayon mas isip bata ka pa rin kaysa sa akin. Nagulat ang lahat sa tapang ng bata. Hindi naman makapaniwala si Maria sa sinabi ng anak, kaya kaagad niya itong hinila at pinagsabihan. Anak, huwag kang ganyan. Hindi ganyan ang tinuro ko sa'yo. Ngunit hindi pa rin napigil ang galit ni Kian. Kahit alam ni Kian na magagalit sa kanyang napakabait niyang ina, hindi pa rin siya nagpaawat dahil galit na siya sa lahat ng mga umaaway sa kanyang ina.
Pasensya ka na po, Mama. Nakakainis na po kasi talaga tong mga matatandang to. Hindi ko maintindihan kung bakit tila pa urong na silang mag-isip. Matatanda na nga sila, pero hindi naman nagmamature mga utak nila. Kahit na wala ka naman po masamang ginagawa sa kanila, lagi ka na lang nilang pinag-iinitan. Nagpakawala naman ng mapanuyang tawa si Aling Marites. Nakita mo na, Maria? Makikita talaga sa anak mo kung anong klaseng tao ka. Itong anak mo, napakabata pa pero wala ng respeto sa mga mas nakakatanda. E paano naman po kita irerespeto kung sarili kong ina hindi mo magawang irespeto? Palagi mo sinasabi na dapat kang irespeto kasi matanda ka na. Pero hindi mo naman nagawa sa iba ang gusto mong gawin sa'yo. Putol pang muli ni Kian sa sasabihin ni Marites. At sa maliit nitong tinig, ramdam ang hinanakit at matinding galit. Napatingin ang lahat, pati na rin ang ibang tao sa paligid sa tapang ng bata. Sige nga po, Aling Marites. Dugtong panikiyan habang tinitingnan ng diretso ang matanda na natameme lamang. Sa paanong paraan ba kita rerespetuhin kung kaunting respeto para sa aking ina bilang tao ay hindi mo man lang magawa? Paano kita igagalang kung ang mga lumalabas dyan sa bibig mo ay puro lamang paninira at masasakit na salita tungkol sa aking ina na wala namang kasalanan sa inyo, subalit dahil masyado kayong inggit sa kanya ay lagi nyo na lang siyang sinisiraan? Tahimik ang lahat. Ang galit at tapang ni Kian ay tila nakapukaw sa konsensya ng ilan sa mga nakikiusyoso. Kahit nga si Aling Marites ay hindi agad nakasagot. Halatang naantig sa sinabi ng bata. Abay, napakawalang modo mo talagang bata ka! Ang naibulalas na lang ni Aling Marites. Mawalang galang na po, pero hindi po akong walang modo dito. Aling Marites, maayos pong pagpapalaki sa akin ng aking ina. Sadyang nagsasabi lamang po ako ng totoo. Nagkataon lamang na ang pagsasabi ng totoo sa panahon ngayon ay itinuturing ng pagiging walang modo. Walang kasalanan ng aking ina. Wala siyang maling nagawa sa inyo. Nibihira niyo nga po makausap ang aking ina kasi nagtatrabaho lang po siya para sa amin. Hindi po ba? Tumahimik lalo ang paligid na hila. Ang mga nakikiusyoso ay naghihintay sa susunod na sasabihin ng bata. Kahit malabo pong paningin at pandinig ni Mama, patuloy ni Kian sa nanginginig. Nagsusumikap siya para sa amin. Ang hindi ko maintindihan kung bakit kailangan lagi niyo na lang pong pag-initan ng aking ina na wala naman pong kasalanan sa inyo. Palagi na lang kayong inuunawa ni Mama. Siya nang palaging nag-a-adjust para sa inyo. Tumingin si Kian ng diretso kay Aling Marites. Hindi na mapigilan ang pagbagsak ng mga luha. Hindi ko po maintindihan kung bakit kailangan na lagi niyo siyang hamakin at maliitin. Dahil po ba sa may kaya kayo sa buhay at kami ng aking inay isang kahig at isang tuka lamang? Dahil po ba sa mahirap kami? Dahil alam niyo na mas mababa kami kaysa sa inyong lahat? Wala namang kasalanan sa inyong mama ko. Mabuting tao ho siya. Ni minsan ay wala siyang niloko at inapakang tao. Wala siyang maling nagawa sa inyo. Kaya tigilan niyo na ho ang lahat ng to. Mas lalo na tahimik ang lahat ng mga nakapaligid sa kanila. Walang isang naglakas ng loob magsalita at ang mga mata nila ay puno ng awa at guilt. Si Aling Marites na kanina ay puno ng galit, tila hindi na ngayon makatingin kay Kian. Tumahimik ito at tumingala sa langit, tila iniiwasan ng mata ng bata. Hinawakan ni Maria ang balikat ng anak, pilit na pinapakalma ito. Tama na anak, sapat na mga sinabi mo. Hayaan mo na lang sila. Sandali lamang po, Mama. Masuyang sabi ni Kian sa ina, sabay muling tiningnan ng masama ang mga matatanda. Tinutok ang mga mata kay Aling Marites na pilit na inaayos ang sarili. Aling Marites, hindi po ba't ang sabi ninyo'y wala akong modo? Huwag po kayo mag-alala. Hindi naman po ako nasaktan doon dahil hindi naman po yun totoo. Ngunit paalala ko lang po na kung ayaw mong malaman ng manugang mo ang panloloko ng iyong anak sa kanya, lubayan niyo na po ang aking ina. Nakita pa ni Maria ang mga mata ni Kian na puno ng galit, pero may halong tapang na hindi maikakaila. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin ni Kian sa sinabi nito,
Pero para bang may nalalaman nito na hindi niya alam. Ngayon pa lang po sasabihin ko na sa inyo na hindi po ako magdadalawang isip na lumapit sa manugang mo at sabihin ang katotohanan kung sakali po na uulitin niyo pa to. Alam niyo naman po kung sinong mas paniniwalaan niya. At batid ko po na batid mo na sa oras na lumabas ang katotohanan, ang yaman, bahay at lahat ng ari-arian niyo ay mawawala sa inyo. Dahil ang lahat ng meron kayo ay dahil lamang sa asawa ng anak mo. Walang makapagsalita. Si Aling Marites ay nawala ng kulay sa mukha, na para bang nabigla sa naging banta ni Kian. Marahil dahil iniisip lang nito kanina na wala namang magagawa ang isang paslit. Pati na rin si Aling Bebang na kanina pang masyadong matapang ay hindi na rin makagalaw. Tahimik silang pareho, hindi makatingin sa mata ni Kian. Ang mga tao sa paligid ay nag-uusap ng mahina, nagbubulungan, at may mga matang hindi makatingin kay Kian. Ikaw naman po, Aling Paz. Baling pa ni Kian sa magandang si Paz na kanina pa hindi nagsasalita. Naiintindihan ko po ang na-disappoint ka dahil hindi ikaw ang nanalo. Siguro'y sinisisi niyo pa po ang lahat kasi mahinang pandinig ng aking ina. Ngunit alam mong naroon po ako nang tumaya ka. Malinaw po kung anong numero na sinabi mo. Hindi po ba kasabayan mo rin si Kapitan na tumaya kay Mama? Alam niya rin po kung anong totoong numero mo. Bakit hindi na lang po tayo pumunta kay Kapitan para malaman ang totoo? At nang tigilan niyo na po ang aking ina. Balita ko po nung isang araw pa kayo hinihintay ni Kapitan dahil may atraso rin kayo sa kanya. Gusto niyo po bang samahan ko po kayo para pumunta sa barangay hall? Pati si Aling Paz ay natigilan, nawala ng lakas ng loob para magsalita. Hindi na kailangan. Nauutal itong sagot. Saka siya tumingin-tingin sa paligid. Ramdam ang biglang hiya na bumangon si Dibdib. Kahit ito ay hindi rin nakapagtaas ng mata at ang mga tao ay nakatingin. Wala nang isa mang nagsalita at si Kian na hindi pa rin tumitigil sa pagtatanong. Matapos ang lahat ng yon, hinila ni Maria ang anak palayo sa eksena. Huminga si Maria ng malalim at tumingin kay Kian. Anak, alam kong galit ka, pero hindi tama ang ganitong pakikipagtalo. Hindi tamang ginawa mo kanina, nakipagtalo ka sa higit na mas matanda sa'yo. Hindi ba't ang sabi ko sa'yo ay dapat irespeto natin ang mga nakakatanda sa atin? Sorry po, Mama. Ayoko lang pong makita na lagi ka nilang inaaway. Sagot ni Kian at halos mangiyak-ngiyak pa rin. Wala ka namang ginawang masama pero ang tingin nila sa'yo ay parang masama kang tao. Imuko si Maria at niyakap ang anak. Maraming salamat sa pagtatanggol mo sa akin kanina, anak. Pero tandaan mo to, hindi kailangang bumaba sa antas nila para ipaglaban kung ano ang tama. Sa susunod, mas mabuting ipakita natin na kaya nating manindigan ng hindi nagagalit. Saka higit na mas matanda sa yung mga inaway mo kanina. Hindi maganda na ang isang 10 taong gulang na bata ay nakikipag-away sa mga matatanda. Pero sumusobra na po sila, Mama. Natatandaan mo bang sinabi ko sa iyo noon, anak? Walang mabuting nagagawa ang galit. Sa halip na maayos ang gulo, may mga tao tayo nasasaktan dahil sa galit, kaya hindi natin pwedeng pairalin ang galit. Tahimik na tumango si Kian. Alam nitong tama ang sinabi ng ina. Pero sa kaloob-looban ni Kian, nananatili ang pangako na laging ipagtanggol ang ina laban sa kahit sino. Kahit na ang mga taong ito ay mas matanda pa kesa sa kanyang ina. Pagod at tahimik na naupo si Maria sa harap ng kanilang maliit na mesa. Ang kanyang isip ay naglalakbay sa gitna ng takot at pangamba. Tama naman ang mga sinabi ni Kian kanina. Ay matapang. Pero alam niya ang tapang ng anak ay may kaakibat na peligro para sa kanila. Hindi sila pwedeng magpadala sa galit. Lalo pat ang kinatitirikan ng bahay na kanilang tinitirhan ay hindi nila pagmamay-ari. Rights lamang iyon. At kahit gaano pa silang katagal na nakatira rito, isang salita lamang mula sa may-ari ng lupa ay maaari silang mapalayas. Muling sumagi sa isipan niya ang bantang binitiwan noon ni Aling Marites sa kanya, ang pinakamaimpluwensya na kapitbahay nila. Kilala nito ang may-ari ng lupa at sa simpleng pakiusap lang nito, maaari silang mapaalis.
Kapag hindi kayo umayos ang anak mo, Maria, baka sakali na kayo patirahin. Alam mo naman na malapit sa akin ang may-ari ng lupang kinatitirikan ng bahay niyo. Buliw pa nito noon. Ngayon, nararamdaman na ni Maria na tila mas malapit nang mangyari ang bantang iyon. Ma, pasensya na po talaga sa nangyari. Bulong muli ni Kian habang umuupo sa tabi niya. Ang mukha nito ay puno ng pagsisisi. Marahil ay napansin na kanina pa siya nag-aalala. Hindi ko na po talaga sila natiis kanina. Sobra na po kasing ginawa nila sa'yo. Hindi naman po patas na lagi ka na lang nilang hinahamak. Pero ngayon, napagtanto ko ng dahilan kung bakit hinayaan mo na lang silang gawin yun. Sorry po talaga, Mama. Ngumiti na lamang si Maria at niyakap ang anak. Naiintindihan ko naman kung bakit mo ginawa yun eh. Pero kailangan pa rin nating mag-ingat dahil wala tayong ibang pwedeng puntahan. Wala rin makakatulong sa atin. Tandaan mo, hindi lahat ng laban ay kailangan sagupain ng harapan. Pero Mama, paano po kung palayasin nila tayo dito? Wala po ba tayong ibang bahay na pupuntahan? Tanong pa ni Kian. Ang boses nito ay puno ng pagkabahala. Anak, hindi ko alam ang sagot. Sagot ni Maria na pilit nilalabanan ng luha. Pero ang alam ko, hindi tayo papabayaan ng Diyos. Hindi niya hahayaan na mapaalis tayo dito. At gagawin ko rin ang lahat para maprotektahan ka. Kahit anong hirap, kakayanin ko basta ikaw ang nasa tabi ko. Niyakap ni Kian ng mahigpit ang ina. Ako rin po, Ma. Kahit ano pong mangyari, hindi ko kayo iiwan. Hindi nila alam kung anong naghihintay sa kanilang kinabukasan. Pero alam nilang magkasama nila na haharapin ito. Maagang umaga sa palengke sa ilalim ng isang tagpi-tagping trapal, naroon sina Kian at Maria para magtinda. Simple lamang ang kanilang tindahan. Isang maliit na mesa na gawa sa kahoy at ilang kahon ng gulay tulad ng talong, kamatis, sitaw at ampalaya. Halos araw-araw ganito ang kanilang buhay, pagbabanat ng buto para makaraos sa kahirapan. Pag ubos na ang paninda nilang gulay, magpapataya naman si Maria sa mga tao sa kanilang lugar. Sa edad na 29, malabo ng paningin ni Maria at mahina na rin ang pandinig niya. Nang dahil iyon sa isang malagim na aksidente na halos ayaw nang maalala ni Maria. Dahil dito, hirap siyang makahanap ng mas maayos na trabaho. Siguro, sadyang ganun na talaga ngayon. Mahirap nang maghanap buhay ang mga merong kapansanan. Mabuti na lang at laging nariyan para sa kanyang anak. Palagi siya nitong tinutulungan at palagi rin siya nitong pinagtatanggol. Ngunit, hindi laging madali ang lahat para sa kanila. Lalo na kapag nahuhusgahan sila ng mga tao sa paligid. Kian, anak, pakiabot nga nung sako ng talong. Bilisan mo't baka maunahan tayo ng mga suki na mas magagandang tindahan. Utos si Maria sa anak habang inayos niya ang gulay sa mesa. Opo, Mama. Masiglang sagot ni Kian at kaagad na sinunod ang utos ng ina. Tulungan na po kita mag-ayos dyan, Mama. Baka po mapagod pa kayo. Nako, ayos lang ako, anak. Kayang-kaya ko na to. Maupo ka na lang dyan. Alam kong pagod ka rin sa eskwela. Hindi po kaya ako napapagod. Strong po kaya ako. Pagbibiro pa ni Kian sa ina. Tulungan na po ka, tama. Kagabi ka pa po walang pahinga. Nako, salamat anak. Napakabait talaga ng anak ko. Sabi pa na Maria at iniabot ang ulo ng anak. Ako pa ba? Pahinga ka na po, Mama. Baka po ma-irritate ulit ang mata mo dahil sa sinag ng araw. Ako na pong bahala dito. Ayaw sana ni Maria na hayaan ang anak na mag-isang mag-asikaso sa paninda nila, ngunit masyadong maliwanag ang sinag ng araw ngayon. Madaling ma-irritate ang kanyang mga mata sa labis na liwanag. At kapag na-irritate ang mata niya, sumasakit din pati ang ulo niya. Kahit may suot siyang salamin, mahirap pa rin itong iwasan. Laking pasasalamat niya na lang talaga na sa ganitong pagkakataon may anak siyang laging tumutulong sa kanya at hindi siya pababayaan. Lumipas ang isang oras at ang batang si Kian ay nakaupo na sa tabi ng ina habang nagbabasa ng textbook niya. Kanina pa ito naghihintay na may bumili sa kanila, kaso wala man lang bumibili. May mga huminto na naman sana para tingnan ng paninda nila pero hindi bumibili at sa halip ay lumilipat sa ibang tindahan.
Parang hirap po tayo makabenta. Ang dami pong hindi tumitigil dito sa atin. Lagi na lang sila sa tindahan ni Aling Perla. Sabi ni Kian sa kanyang ina. Napabuntong hininga si Maria. Higit na mas maganda ang pwesto ni Aling Perla. Malinis, maaliwalas at puno ng sariwang gulay. Samantalang sila nasa gilid lamang ng kalsada, kung saan laging puno ng alikabok at hindi ganong kaaya-ayang tingnan ang mga tao. Minsan ay mahirap talaga makipagsabayan ang mga maliliit na tindahan sa malalaki. Hayaan mo na anak, basta tuloy lang tayo. Sa sipag at tiyaga ay may babalik din yan. Minsan ganyan talaga sa negosyo. May mga araw na malaki ang benta. May mga araw naman na wala. Pagpapalakas niya pa sa loob ng anak kahit siya'y pinanghihinaan na rin ng loob. Hindi siya maaaring sumuko magpakita na pati siya'y nahihirapan na rin sa mga nangyayari sa kanila. Siya lang ang tanging inaasahan ni Kian. Sa kanya humuhugot ng lakas ng loob ang kanyang anak. Kaya hindi pwedeng pati siya ay panghinaan rin. Habang abala sila sa pag-aayos ng kanilang panindang gulang, may dalawang babaeng tumigil at tiningnan ng kanilang paninda. May hinawakan na gulay ang isa at saka napakunot ang noon na para bang hindi gusto ang nakita. Nako, ang gulay dito mukhang malalanta na. Bakit pa kayo bumibili dito? Ang dumi pa ng lugar oh. Maarteng sabi ng babae. Ay nako, oo nga. Dapat kapag ganito ang gulay, tinatapon na. Sang-ayon naman ng isa pa. Pero sariwa naman po lahat ng gulay na tinitinda namin. Magalang na sabi ni Kian sa dalawang babae. Sariwa? Ganito bang sariwa para sa inyo? Napailing ang babae bago puno ng panghuhusga na tiningnan ng paligid. O baka kaya ganito ang itsura ng mga gulay ninyo dahil sa itsura ng tindahan ninyo? Namulang mukha ni Maria sa hiya. Alam niyang narinig ng ibang tao ang sinabi ng babae, ngunit wala siyang magagawa. Mga ale, pasensya na. Kung hindi man kasing ganda ng iba ang tindahan namin pero ginagawa lang namin lahat para mabuhay. Kung wala kayo bibilhin, sana wag na kayo magsalita ng masama. Kalmante na sabi naman ni Maria sa mga ito. Nagkatinginan pa ang dalawang babae at nagtawanan muli bago umalis. Naiwang tahimik sina Maria at Kian pero ramdam ang bigat ng kanilang damdamin. Mama, bakit po kayo ganito? Kahit anong gawin natin, lagi na lang po silang may hindi magandang nasasabi sa atin. Ano po bang kasalanan natin sa kanila? Bakit po lagi na lang silang ganyan sa atin? Inabot niya ang buhok ng anak. Anak, huwag kang magpapadala sa sinasabi ng iba. Hindi naman sila nagpapakain sa atin. Hindi rin sila nagbabanat ng buto para sa pamilya natin. Magtiwala ka lang. Darating din ang araw na mas makakabuti ang lagay natin. Sadyang ganyan lang talaga ang mga tao. Wala naman tayong magagawa kung ano man ang tingin nila sa atin. Pagkalipas ng ilang oras, unti-unti ring dumami ang kanilang benta. Hindi ito marami pero sapat na para may maihahin sila sa hapagkainan. Nang magbilang ng kita si Maria na pangiti siya, tinapik ang balikat ni Kian. Tingnan mo anak, sabi ko sa'yo kahit mahirap ang buhay may biyaya pa rin talaga. Hindi mahalaga kung konti lang. Ang mahalaga magkasama tayo. Ngumiti si Kian kahit may luha sa mata. Opo mama, nangangako po ako. Balang araw gagawin ko ang lahat para tulungan kayo. Hindi na po kayo mahihirapan. Habang palubog ang araw, nagtapos ang araw nila sa simpleng hapunan sa bahay. Sa kabila ng kahirapan, nananatili ang pag-asa sa puso ni Maria at Kian. Patuloy silang nagsisikap. Hindi alintana ang mga panghuhusga dahil alam na lang darating din ang araw ng kanilang pag-ahon. Sa sumunod na araw tila swerte para sa kanila ang araw na yon dahil bukod sa maraming bumili sa paninda nilang mga gulay ay nanalo rin sila sa pagpapataya niya at medyo malaki-laki ang balato nito sa kanila. Makakabayad na sila ng pang field trip ni Kian at makakabili rin ng isang sakong bigas. Tingnan mo anak, unti-unti nakakaraos na tayo. Huwag lang tayong susuko ha. Ang mahalaga magkasama tayo. Ngumiti si Kian. Opo mama, wala pong susuko. Nangangako po ako na gagawin ko ang lahat para matulungan kayo. Sa kabila ng lahat nananatili ang kanilang pag-asa.
Isang liwanag na hindi matitinag ng kahit anong hirap at panalait ng mga tao sa kanila. Sa labas ng kilalang mamahaling restaurant sa lungsod ng Makati, bumungad ang isang lalaki na bihis, si Ethan Vergara, isang self-made billionaire, CEO ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa. Mula ulo hanggang paa, kita ang karangyaan sa kanya. Ang suot niyang custom-tailored suit ay gawa ng isang sikat na designer sa Europe. At ang mamahaling relo sa kanyang kaliwang pulso, isang limited edition na Rolex, ay halos kumikinang sa ilalim ng araw. Habang papalapit siya sa valet, agad na lumapit ang staff upang iabot ang susi ng kanyang kotse. Isang sleek-back Porsche Panamera na tila bago pa rin kahit ilang beses nang ginagamit. Pinahid ng valet ang kotse, kahit wala namang alikabok, bilang pagpapakita ng respeto sa kanilang VIP customer. Ngumiti si Ethan ng magaan at iniabot ang tip. Libong halagang pera na nagpamangha sa valet. Salamat Sir Ethan, ani ng valet na halos hindi makatingin ng diretso sa mata niya. Tumango lamang si Ethan at dumiretso na sa loob ng kanyang sasakyan. Ang loob ng kotse ay magara. Leather seats na may custom stitching, touch screen dashboard at amoy na tila bagong-bago pa rin kahit ilang buwan na mula nang binili niya ito. Sa kanyang pag-upo, inilagay niya ang isang pares ng Ray-Ban sunglasses. Naglagay ng kaunting pabango mula sa kanyang silver bottle ng Creed Aventus at umandar na palabas ng restaurant. Habang bumabaybay siya sa maluwag na kalsada ng lungsod, napatingin siya sa paligid at sa bawat traffic light na kanyang dinaraanan, hindi niya maiwasang makita ang mga taong abala sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Mga jeepney driver, street vendor at naglalakad na empleyado. Pagkarating niya sa gusali ng kanyang kumpanya, ang Vergara Holdings, sinalubong agad siya ng security guard na bumate. Good morning, Sir Ethan. Good morning, tipid niyang sagot. Pumasok na siya sa isang private elevator na diretso sa pinakamataas na palapag ng gusali. Ang opisina ni Ethan ay malawak, glass walls na may tanawin ng buong lungsod. Mamahalin na furniture na halos lahat ay gawa pa sa Italy at isang art collection na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Sir, narito na po ang schedule niyo for today. Meron po kayong board meeting mamayang 2:00 at may mga ilang documents din po na kailangan ng signature ninyo. Okay, pero bago yan, gusto ko lang makita yung mga nasa marketing department. Kanina pa ako nakakuha ng report tungkol sa kanya. At hindi ko gustong ugali na pinakita niya sa bagong empleyado. Seryosong sabi ni Ethan habang hinuhubad ang kanyang sunglasses. Si Miss Laurel po, sir? Tanong ng assistant. Oo. Akala niya siguro hindi ko malalaman ang ginagawa niya. Sagot niya na ang boses ay malamig. Agad siyang dumiretso sa department floor na tila nagdala ng tensyon sa lahat. Sa bawat hakbang niya, lumilingon ang mga empleyado. Ang ilan ay nagkukunwaring abala lamang habang ang iba naman ay hindi maitagong kaba sa kanilang mukha. Si Ethan Vergara ang tipo ng boss na hindi kinakaya ng mahihina ang loob. Malinaw ang kanyang mga panuntunan sa kumpanya niya. Professionalism, respeto at dedication ang mahalaga sa kanya. Ang sino mang sumuway sa pantuntunan niya ay walang puwang sa kanyang kumpanya. Pagkarating niya sa cubicle ni Laurel, inabutan niya itong nakatayo at nakataas ang boses sa ibang empleyado. Ang mukha ng kausap nito ay namumula na, halatang nasisindak. Miss Laurel, malamig na tawag ni Ethan. Napalingon ito at nanlamig na makita siya. Ano tong nangyayari dito? Sir Ethan, hindi ko po napansin na nandyan kayo. Hindi po ito big deal. Sinubukang paliwanag pa ni Laurel. Hindi big deal? Nakita kong sinisigawan mong bagong empleyado. Anong klase ng trabaho natutunan mo rito para mag-asta ka ng ganito? Matigas niyang tanong. Pasensya na po sir, pero siya kasi hindi ko kailangan ng paliwanag. Wala akong pakialam kung anong dahilan mo. Malamig niya pang sagot. Alam ko naman na alam mo na ang kailangan ko sa kumpanya ko ay ang marurunong rumispeto ng kapwa at hindi nagtataas-taasan. Wala kang karapatan na sumigaw o manghiya ng kahit sino dito. Kung ganyan ang pag-uugali mo, malaya kang umalis ngayon din.
Nanlumo si Laurel at kahit halatang gusto nitong sumagot, walang lakas ng loob na gawin iyon. Pasensya na po sir, hindi na po mauulit. Siguraduhin mo hindi na mauulit ito, Laurel. Kung hindi mo kayang sundin ang mga panuntunan dito, mas mabuti pang maghanap ka na lang ng ibang trabaho. Ipasa mo na lang sa akin ang resignation paper mo para maayos ko kaagad. Malamig pa na dagdag ni Ethan bago tumalikod at naglagat pabalik sa kanyang opisina. Habang nakaupo si Ethan sa office chair niya, ini-scan through niya rin ang mga mahalagang papeles na inaabot ng kanyang assistant kanina. Tumunog ang telepono sa kanyang mesa. Sir, si Mr. Keitaro po, nasa reception. Papupuntahin ko po ba siya dito? Paakitin mo. Malamig na sagot ngunit formal na sagot niya bago ibinaba ang telepono. Makalipas ang ilang minuto, bumakas ang pintuan ng kanyang opisina. Pumasok ang isang lalaki, si Keitaro, ang business partner at matalik niyang kaibigan mula sa kolehiyo. Halata ang pagiging global entrepreneur nito dahil sa estilo ng pananamit. Isang navy blue na suit na kapansin-pansing mamahalin at sapatos na walang duda ay custom made rin. Ethan Vergara, long time no see! Bati pa ni Keitaro na abot hanggang tenga ang ngiti nito. Keitaro! Sagot naman ni Ethan na bahagyang ngumiti rin. Nasa Japan ka pa lang nung isang linggo, ana't na parito ka. May finalization ng merger deal sa Tokyo, pero tapos na yun. Bumalik ako agad para makipag-usap sa'yo tungkol sa expansion ng project natin. Umupo si Keitaro sa isa sa mga leather seat sa harap ng desk ni Ethan. Kinuha naman ni Ethan ang folder na nakahanda na sa kanyang mesa at inabot iyon kay Keitaro. Narito ang mga revised proposals para sa project natin. Gusto ko lang siguraduhin na nasusunod lahat ng terms ang napag-usapan natin bago tayo mag-sign ng kontrata. Nagtagal ang diskusyon nila sa usapang negosyo. Pinag-usapan nila ang mga plano sa pagbubukas ng bagong hotel chain sa Visayas region, pati na rin ang mga marketing strategies at logistics. Palaging detalyado at direkta si Ethan pagtungkol sa negosyo. Isa ito sa dahilan kung bakit siya iginagalang sa industriya. Makalipas ang isang oras, natapos na rin nila ang pag-uusap tungkol sa proyekto. Nag-lean back si Keitaro sa upuan nito at ngumiti ng may pagkapilyo. So, panimula nito habang nilalaro ang isang ballpen sa mesa. Napaka-focus mo lagi sa trabaho. Kailan mo ba balak i-divert ang focus mo sa personal life mo? Kailan ka magsisettle down? Tumaas pa ang kilay ni Ethan at tumingin kay Keitaro. Hindi pa ba tayo tapos sa usapang trabaho? Bakit napunta tayo sa buhay ko? Tumawa si Keitaro. Pare, I'm serious. 35 ka na. Wala ka na sa kalendaryo. Hindi mo ba naiisip na panahon na para mag-asawa? O kahit girlfriend man lang? Masyado ka nang married sa trabaho mo. Umiling si Ethan at tumingin sa bintana. Hindi ko kailangan ng relationship na yan. Hindi ko kaya isakripisyo ang oras at focus ko sa negosyo para sa mga ganong bagay. Masaya ako sa ganito. Masaya? Bro, come on. Lahat ng tao kailangan ng companionship. Hindi naman pwedeng puro trabaho na lang habang buhay. Paano ng legacy mo kung wala kang magiging pamilya at tagapagmana? Napabuntong hininga si Ethan at tumingin pabalik kay Keitaro. Legacy? Ang Vergara Holdings ang legacy ko. Hindi ko kailangang magkaanak o mag-asawa para masabing may naiwan ako. Ayoko ng commitment na magdagdag ng stress sa akin. Hindi naman lahat ng relasyon stress, bro. Pilit na Keitaro. Baka naman kaya ka ganyan mag-isip kasi hindi ka pa nakakaranas ng tamang babae. Kung may tamang babae man para sa akin, wala akong panahon para sa kanya. Ibang priorities ko sa buhay. Work and the Vergara Holdings. Anything outside of that is a distraction. Napailing si Keitaro at biglang nagkaroon ng ideya. Alam mo, ako nang gagawa ng paraan. Isi-set up kita ng blind date. Huwag mo nang gawin, ayoko ng blind date. Bakit naman? It's just one date. Mahalay mo magustuhan mo yung babae. Alam mo kung anong iniisip ko sa blind date? Waste of time. At isa pa, anong malay ko kung anong klase ng tao ang isi-set up mo sa akin?
Bro, I trust your judgment in business, but when it comes to relationships, please stay out of mine. Aba, napaka-negatibo mo naman. Baka naman kasi kaya hindi mo pa rin nararanasan ang tamang tao dahil takot kang subukan. Hindi takot ang tawag doon. Praktikal lang talaga ako sa buhay. Sagot pa ni Ethan. Hindi ko kailangang pumasok sa isang relasyon para lang masabing kompleto ang buhay ko. Masaya ako sa ganito at sapat na sa akin ang trabaho ko. Tumango si kay Taro, ngunit halata sa mukha na hindi ito kumbinsido. Fine, hindi na kita pipilitin. Pero isang araw, darating din ang oras na marirealize mo na hindi lahat ng bagay ay umiikot sa negosyo at trabaho. At kapag nangyari yon, tatawanan kita. Tumawa ng mahina si Ethan. Kung mangyari man yon, ikaw ang unang nakakaalam. Pero ngayon, business muna tayo. Halata pa rin sa makahulugang ngiti ni Keitaro na hindi pa ito sumusuko sa ideya na tulungan si Ethan sa personal niyang buhay. Isang tahimik na umaga, abala si Kian sa paghahalongkat ng gamit sa kanilang maliit na cabinet. Gawaing eskwelang dahilan. Kailangan niyang makahanap ng lumang pictures na mailalagay niya sa assignment nila. May mga nakita siyang lumang notebooks, lumang resibo at nakatupi ng mga papel. Isang bagay lang ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang makapal na kwaderno na maayos na nakabalot sa plastik. Bahagyang kupas pero halatang iningatan. Ano to? Bulong ni Kian sa sarili habang hinila palabas ang kwaderno. Binuksan niya ito at napansin niyang puno ito ng sulat kamay na tila, diary o mga tala. Napansin din niyang maingat na pagkakaayos sa mga pahina. Ang ilan ay may mga pangalan, habang ang iba naman ay may mga maikling tula at liham. Ngunit isa lamang ang agad niyang napansin. Isang pangalan na naka-bold at naka-highlight. Ethan Vergara. Ethan Vergara? Tanong ni Kian sa sarili. Hindi pamilyar ang pangalan, ngunit tila mahalaga ito sa kanyang ina. Sa ilalim ng pangalan ay may nakasulat na mga salita. Ngunit kakaiba ang pagkakasulat, tila isang liham. Mahal ko ang Ethan. Kahit saang anggulo tingnan, alam kong wala akong karapatan na humanga sa'yo. Isa lang akong katulong sa bahay ninyo. Habang ikaw ay boss ko. Mayaman at edukadong tao. Nasa iyo na nga halos lahat ng katangian na pinapangarap ng lahat. Kung tutuusin, isa kang buwan. Habang ako naman ay isa lamang na tagahanga mo. Kahit anong gawin ko, ay malabong maabot kita. Napaka-perfect mo sa lahat ng aspeto. Mayaman, magalang, at higit sa lahat, mabait. Ngunit paano ko nga ba mapipigilan ang puso ko kung ito ay nabihag mo na? Binasa pa ni Kian ang iba pang bahagi ng sulat dahil na-curious siya. Napapansin ko kung paano nakikipag-usap ka sa iyong pamilya. Palaging may respeto. Laging may tamang tono. Ngunit higit sa lahat, ang kabutihan mo sa akin ang dahilan kung bakit hindi ko maalis ang paghanga ko sa iyo. Alam kong ito'y mali. Alam kong hindi tayo maaaring magtagpo sa iisang mundo. Pero salamat pa rin, Ethan. Salamat sa pagbibigay ng kahulugan sa tahimik kong buhay. Biglang kinutuban si Kian. Si Mama ang nagsulat ng lahat ng to. Patuloy niyang binasa ang mga sumunod na pahina. May mga kwento roon tungkol sa trabaho ni Maria bilang katulong sa isang mansyon. Ibinahagi nito ang mga araw na pinapasukan nito na tambak lagi ang trabaho, ang paglilinis ng bahay, pagluluto at paghuhugas ng pinggan. Ngunit kahit gaano mang kahirap ang araw, tila si Ethan ang naging liwanag nito. Kapag naririnig ko ang boses mo, Ethan, tila gumagaan ang araw ko. Kapag hiningitaan mo ako, parang nawawalang pagod ko kahit saglit. Ngunit alam kong hindi mo kailanman tinitingnan ng isang katulad ko. Isa lamang naman akong anino sa mundo mo. Isa lang akong simpleng babae na walang maiaalo kundi ang tapat kong puso. Nang mabasa ito ni Kian, hindi niya maiwasang madama ang lungkot para sa kanyang ina. Napagtanto niyang may mas malalim palang dahilan kung bakit tila kontento si Maria sa simpleng buhay nila. Marahil natutunan na ng kanyang ina na tanggapin ang kapalaran nito.
Isang kapalaran na hindi kailanman nagbigay ng pagkakataon para dito na makuha ang pangarap, maging sa larangan ng pag-ibig. Sa bandang huli, ang kwaderno ay may isa pang liham na tila isinulat ni Maria, ngunit hindi kailanman na ipadala. Ethan, nais ko magpasalamat sa iyo. Salamat sa pagiging mabuti mo sa akin. Kahit na alam kong hindi mo kailanman nalaman kung paano kita tinitingala at kung paano akong humahanga sa iyo. Hindi ko inaasahang maging parte ng buhay mo. Ngunit sapat na sa akin na makita kang masaya at matagumpay. Sana balang araw ay makatagpo ka ng isang taong karapat-dapat sa iyo. At kailanman, hindi ko makakalimutan ang panahon na naging inspirasyon kita. Napapikit si Kian habang hawak ang kwaderno. Ramdam niya ang bigat ng damdaming hindi ipinahayag ng kanyang ina. Sa murang edad niya, naiintindihan niya ang kahit ang mga tulad ng kanyang ina na simple tahimik ay may mga kwento ng pag-ibig, kabiguan at mga pangarap na hindi natupad. Inilagay niyang muli ang kwaderno sa cabinet. Nang dumating ang kanyang ina mula sa labas, tahimik na iniabot ni Kian ang isang tasa ng mainit na kape sa kanya. Salamat anak. Simpleng sabi ni Maria at hindi alam na nabasa na ni Kian ang isang bahagi ng kanyang nakaraan. Lumipas ang araw, paulit-ulit na binabasa ni Kian ang liham na nahanap niya pa sa kanilang lumang cabinet. Habang hawak pa rin ni Kian ang lumang kwaderno, hindi niya maiwasang mag-isip tungkol sa pangalang naka-highlight doon. Ethan Vergara. Matamang pinagmasdan ni Kian ang kanyang ina. Ang mga linya ng pagod sa mukha nito, ang tila mabigat na iniisip na taglay ng mga mata. Sa wakas, lakas loob niyang tinanong. Mama, sino po si Ethan Vergara? Biglang natigilan si Maria sa tanong ng anak. Napalingon ito kay Kian at agad na nakita ni Kian ang pagbabago sa mukha ng kanyang ina. Ang dati nitong mahinahong ekspresyon ay napalitan ng gulat, takot at hindi maipaliwanag na kaba. Ang kaninang mahigpit na hawak ni Maria sa baso ng tubig ay biglang lumuwag. Mabuti na lang at hindi iyon nabitawan. "O, wala anak," biglang sabi ni Maria. Pilit pinipigilan ang panginig ng boses. "Huwag mo nang pakialaman yan. Wala kang dapat alalahanin tungkol dyan." "Pero Nay, nakita ko po sa kwaderno ninyo, may mga sinulat po kayo tungkol sa kanya. Hindi ko po sinasadya na mabasa po lahat ng yon." Giit naman ni Kian. "Mukhang importante po siya sa inyo. Sino po siya?" Lalo pang tumindi ang takot sa mukha ni Maria. Tumayo ito. Pilit na iniiwasan ang mga mata ng kanyang anak. "Sabi ko na huwag mong pakialaman, Kian. Matulog ka na. Maaga pang pasok mo bukas." Matigas itong tugon bago tumalikod at tinungo ang maliit nilang kusina. Pilit na iniiwasan ang karagdagang usapan. Ngunit hindi pa rin mapawi sa isipan ni Kian ang nakita niya. Ang gulat at takot sa mukha ng kanyang ina ay tila ba may mas malalim na dahilan. Kahit pilit niyang tanungin ang kanyang sarili, walang sagot na lumilitaw. Sino nga ba si Ethan Vergara at bakit ganon ang naging reaksyon ng kanyang ina sa simpleng tanong na yon? Habang nakahiga si Kian sa kanilang banig ng gabing yon, hindi siya dinadalaw ng antok. Paulit-ulit niyang iniisip ang kwaderno, ang liham, at ang takot na nakita niya sa ina. Bakit natakot si Mama? Bulong ni Kian sa sarili habang nakatingin sa kisame ng kanilang simpleng bahay. Sa murang isip niya, ang mga tanong ay tila dumadami sa halip ng babawasan. Bagamat hindi sinagot ni Maria ang tanong ni Kian, nananatili ang tanong sa isipan ng bata. Hindi niya alam kung bakit, ngunit nararamdaman niyang mahalaga ang pangalang yon. Sino nga ba si Ethan Vergara sa buhay ng kanyang ina? Kilala kaya ni Ethan Vergara kung sino ang kanyang ama? Nasaan na kaya ang Ethan Vergara na yun ngayon? Tahimik na umuungol sa sakit ng ulo si Maria habang nakahiga sa kanilang banig. Nilagnat siya mula pa kagabi at kahit na masamang pakiramdam ay pilit pa rin siyang bumangon upang maglako ng gulay. Ngunit hindi niya makuha magpatuloy dahil tila umiikot ang kanyang paligid. Anak, wag na. Kaya ko naman to. Pilit pa nasabi ni Maria habang pinapanood si Kian na nagsusuot ng tsinelas. Mama, magpahinga na po kayo. Sagot pa ni Kian na may halong pag-aalala ang tinig.
Kaya ko na po to. Ako na po maglalako ng gulay para po sa atin. Ang mahalaga ho'y gumaling kayo. Tumango na lamang si Maria. Walang lakas para makipagtalo. Ngumiti naman si Kian sa ina at kinuha ang kanilang lumang basket na may laman ng kaunting gulay. Kalabasa, sitaw at talong. Huwag ka pong mag-alala ma, mauubos po itong tinitinda ko. Mag-iingat ka anak ha. Opo mama, ikaw din po, mag-iingat ka po dito. Bago po umalis si Kian sa kanilang bahay, humalik at yumakap muna siya sa kanyang ina. Kalabasa, sitaw, talong po kayo dyan, murang-mura lang po. Bili na kayo sa akin, sariwang tinitinda ko. Sigaw ni Kian na umalingaw-ngaw sa paligid. Habang nagpapahinga siya, narinig niyang usapan ng grupo ng mga matatandang babae na nakatambay sa tapat ng tindahan ni Aling Mori. Aba, sobrang laki kaya ng lupa na yon. Balita ko nga bibilhin na raw yun ng mayaman na tao. Sabi pa nung isa. Hindi lang bibilhin, nabili na. Patayuan daw ng hotel. Ay grabe, hindi ko akalain na magkakaroon ng ganito sa lugar natin. Ganun ba? Eh sino raw ang bumili? Tanong pa nung isa, halatang interesado. Ethan Vergara daw ang pangalan. Isang kilala at napakayaman na tao. Grabe nga naman ang taong yun, no? Biruin mo, binili niyang lupain na yun na wala man lang ibang nakakaalam. Sagot pa ni Aling Mori. Sa pagkarinig ng pangalan yon, biglang tumigil sa paghinga si Kian. Muling sumagi sa kanyang isip ang kwaderno ng kanyang ina at ang nakabold na pangalan na naroon. Ethan Vergara. Bakit parang konektado ang lahat ng to? Hindi alam ni Kian kung bakit ganito na lamang ang nararamdaman niya. Ngunit para bang may kung anong nagtutulak sa kanya na malaman kung sino ang Ethan Vergara na iyon. Gusto niyang malaman kung anong naging papel nito sa buhay ng kanyang ina. Gusto niyang malaman kung anong klase ng tao ito. Kung ano nga bang itsura nito. At higit sa lahat, nais niyang malaman kung kilala din ba ni Ethan Vergara ang tunay niyang ama. Ang taong hindi pinakilala sa kanya ng kanyang ina dahil ayon dito, hindi naman daw iyon mahalaga. Kung nandito ngayon si Ethan Vergara, hindi niya nasasayangin ang pagkakataon na ito. Kailangan niyang makaharap ang taong yon. Matapang niyang nilapitan ang grupo ng mga ale. Bitbit pa rin ang basket ng gulay. Ale, nasan po yung sinasabi niyong lupa na binili ni Ethan Vergara? Tanong niya. Pilit na itinatago ang kanyang pag-aalala. Doon sa malaking bakanting lupa sa may dulo ng barangay, sa tabi ng malaking kalsada. Sagot pa ni Aling Mori sabay turo sa direksyon. Bakit? May kailangan ka ba sa kanya, iho? Wala po. Pagsisinungaling pa ni Kian. Curious lang po ako. Ganun ba? Magtitinda ka ba roon? Opo. Sige, pumunta ka na. Baka andun pang mayamang lalaki. Baka sakaling maawa siya sa'yo at bilhan ka pang paninda mo. Ngumiti naman si Kian at tumango. Opo. Matapos makipag-usap sa mga ale, hindi na nagdalawang isip pa si Kian. Bagamat may dala pa siyang panindang mga gulay, naglakad ito patungo sa itinuro nilang lugar. Habang papalapit siya, unti-unti niya nakita ang pagbabago sa tanawin. Ang bakanting lupa na dati puno lamang ng mga damo at ligaw ng mga halaman ay napapalibutan na ngayon ng mga bakod na kahoy. Malaking espasyo at tila kasya nga ang isang buong gusali. Pagdating sa lugar, ang unang bumungad sa kanya ay isang malaking signboard na may nakasulat. This property is under construction. Future site of Hotel Ethereal, Vergara Holdings. Sa ilalim ng teksto, nandoon ang pangalan ng nagmamay-ari. Ethan Vergara, CEO. Nanlamig si Kian sa nabasa. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman. Dahan-dahan siyang napalunok. Tumingin siya sa paligid at umaasang makakakita ng taong makakapagturo sa kanya kung nasaan si Ethan. Ngunit tahimik ang paligid maliban na lamang sa tunog ng mga makina sa hindi kalayuan. Hindi niya alam kung anong susunod na gagawin. Siya ba talagang Ethan Vergara na nasa kwaderno ni Mama? Bulong ni Kian sa sarili. Hindi niya maiwasang mapuno ng mga tanong ang isipan niya. Bakit parang may koneksyon ng taong to sa kanyang ina? Habang nakatayo siya roon, hinahangin ang kanyang kupas na t-shirt at simpleng shorts. Hindi niya maiwasang maramdaman ang layo ng mundo nila. Alam niyang kailangan niyang malaman ang sagot.
May kung ano naman sa kanya nagsasabi na ang tao na yon ang tanging makakasagot sa tanong niya. Hindi naman maipaliwanag ni Kian ang lakas ng loob na bigla niyang naramdaman. Kahit kinakabahan at walang kasiguraduhan, nagpa siyang pumasok sa pribadong property na yon. Tinulak niya ang lumang bakal na pintuan at agad na bumungad sa kanya ang maingay na tunog ng mga makina at ang amoy ng sementong bagong halo. Sa gitna ng lugar, nakita niya ang isa pang grupo ng mga tao na tila nag-uusap tungkol sa proyekto. Nakatayo sa gitna ang isang matangkad na gwapong lalaki na nakasuot ng itim na coat. Ang aura nito ay halatang nakakaangat-angat sa buhay. Kitang-kita ang karisma nito sa paraan ng pagtindig at pananalita, habang nagbibigay naman ng mga utos sa mga engineer o kung ano pang nasa paligid. Parang tumigil naman ang mundo ni Kian habang pinapanood ang lalaking yon. Hindi niya maipaliwanag, pero parang may pamilyar sa itsura nito. Sigurado siya. Ito, si Ethan Vergara. Ang may-ari ng pangalan na Ethan Vergara na nakita niya sa kwaderno ng kanyang ina. Naglakad si Kian papalapit. Pero bago pa siya makalapit ng husto, agad siyang hinarang ng dalawang security guard. "Hoy bata, bawal ka dito. Private property to," sabi ng isa sa mga gwardya habang hinawakan siya sa braso. "Hindi po ako manggugulo mga sir. May itatanong lang po ako kay Ethan Vergara." Giit pa ni Kian. Pilit na nilalampasan ng mga gwardya, ngunit masyado silang malakas para sa kanya. "Walang tanong-tanong, umalis ka na rito. Bago pa kami tumawag ng barangay, hindi ka pwede dito." Banta ng isa pa. Napaatras na lamang si Kian, pero hindi siya tumigil sa pagtitig kay Ethan. Naabala pa rin sa pakikipag-usap. Ilang sandali, isang lalaki ay lumapit kay Ethan at may sinabi dito. Tumango naman si Ethan at agad na naglakad palayo. Tila may mahalagang pupuntahan. Hindi na nagdalawang isip si Kian. Sinundan niya ang lalaki mula sa malayo. Nakita niya itong pumasok sa isang itim at mamahaling sasakyan. Hindi niya maaaring palampasin ang pagkakataong ito. Kailangan masagot ang lahat ng mga katanungan niya. Kung kaya nagdesisyon siyang habulin ng sasakyan. Kuya, sandali lang po!" Sigaw ni Kian habang tumatakbo sa gilid ng daan. Takbo siya ng takbo, kahit pakiramdam niya ay halos sumabog na ang kanyang dibdib dahil sa pagod. Walang pakialam si Kian kung pinagtitinginan man siya ng mga tao o kung napagkamalan man siyang baliw. Hindi niya alintana ang alikabok na bumabalot sa kanyang payat na katawan. Ang sasakyan ni Ethan Vergara ay para bang walang balak huminto. Ngunit ilang metro pa, biglang bumagal ang takbo nito. Dali-dali si Kian na tumakbo papunta sa gilid ng sasakyan. Pilit na hinahabol ang pagkakataon. "Kuya, sandali lang po!" Sigaw niya habang kumakatok sa tinted na bintana ng sasakyan. Sa loob ng kotse, nakaupo si Ethan, abala sa pagbabasa ng dokumento sa kanyang tablet. Napakunot ang kanyang noo nang marinig ang ingay sa labas. Tumingin siya sa bintana at nakita ang isang batang lalaki na hingal habang kumakatok sa bintana. Binaba ni Ethan ang bintana ng bahagya. Sapat lang upang marinig ang sinabi ng bata. "Yes?" Malamig na tanong ni Ethan, bakas ang ina sa boses. "Anong kailangan mo?" Hindi na nag-atubili si Kian. Sumigaw siya. Hindi niya alintana kung sino pang makarinig. "Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala sa ating mga tagapakinig na sina Eugene Jimenez at Mary Toring ng Minnesota, USA. Maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang sa muli. "Kuya, bakit po nasa lumang kwaderno ng nanay kong pangalan mo?" Napatingin si Ethan ng mas maigi sa bata. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang malamig na tingin ni Ethan laban sa mga mata ni Kian na puno ng desperasyon. Hindi naman makapagsalita si Ethan sa loob ng ilang segundo. Tila gulat sa tanong ng bata. "Anong sinasabi mo, bata?" Tanong niya. Bahagyang bumaba pang bintana. "Kuya Ethan Vergara ang pangalan mo, hindi ba?"
Alam kong ikaw yon. Bakit nasa kwaderno ng nanay kong pangalan mo? Anong koneksyon mo sa kanya? Pilit na tanong ni Kian. Hawak ang gilid ng bintana na para bang hindi niya hahayaang umalis si Ethan nang hindi ito sumasagot. Alam mo ba kung sino ang aking ama? Kilala mo ba siya? Napatitig si Ethan sa bata. Ngunit bago pa siyang makasagot, nagsalita na ang driver, ang secretary ni Ethan, at sinabi na kailangan na nilang umalis dahil malalate na sila sa mahalagang meeting. Napabuntong hininga naman si Ethan at sinabi, "Hindi ko alam kung anong sinasabi mo, bata. Kailangan ko na umalis." "Kuya, sagutin mo ako. Anong alam mo sa nanay ko? Kilala mo ba kung sino ang ama ko?" "Kailangan namin siya. Kailangan niya kaming tulungan." Malakas pa rin na sigaw ni Kian. Patakbo pa rin sa gilid ng kalsada habang unti-unti nawawala sa paningin niya ang sasakyan ni Ethan. Hingal na hingal si Kian habang pinapanood ang sasakyan ni Ethan na tuluyang mawala sa kanyang paningin. Ramdam niyang pagkabigo at galit. Pero sa kabila ng lahat, alam niyang hindi siya titigil hanggat hindi niya nalalaman ang katotohanan. "Bakit mo tinanggi? Kilala mo si Mama, sigurado ako." Bulong ni Kian sa sarili. Naiwan siyang mag-isa sa kalsada. Ang puso niya ay mabigat. Habang patuloy na umaandar ang sasakyan ni Ethan, hindi naman mapakala si Ethan sa loob. Sa lahat ng mga araw, sa lahat ng lugar, bakit ngayon pa at dito pa niya makikita ang ganoong eksenang may kinalaman sa kanya? Hindi niya maalas sa isip ang mukha ng bata. Ang desperasyon nito, ang malalaking mata na punong-puno ng emosyon. Ang tanong ng bata kanina ay parang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang utak. "Kuya, bakit nasa lumang kwadero ng nanay kong pangalan mo? Kilala mo ba kung sino ang aking ama?" At bakit ba ang batang yon ay may napakalaki na pagkakahawig sa kanya? Ano bang ibig sabihin nun? Ano nga bang tunay na koneksyon niya sa batang yon? Bakit ganito na lang ang nadarama niya ngayon? Napabuntong hininga ng malalim si Ethan at bigla niyang sinabihan ng sekretary. "Bumalik tayo, kailangan ko makausap ang batang yan." Halatang nagulat naman ang sekretary niya tumingin sa rearview mirror. "Po? Pero sir, malilate na ho kayo sa meeting niyo. Mas mahalaga po iyon." Napatingin si Ethan sa relo sa kanyang pulso, ngunit agad din iyong binaliwala. "Hindi bala na," sagot niya na matigas. Bumalik tayo sa bata. Walang nagawa ang sekretary niya kundi sumunod. Ibinaba nito ang speed at nag-U-turn. Samantala, hindi naman makapaniwala si Ethan sa kanyang sarili. Hindi niya ugaling magpaantala ng schedule, lalo na't may pahalaga siyang meeting na dapat puntahan sa araw na ito. Ngunit iba ang pakiramdam niya ngayon. Kailangan niyang malaman kung sino ang bata at kung ano ang kinalaman ng pangalan niya sa sinasabi nitong kwaderno. Pagbalik nila, nakita nila ang batang lalaki na nakatayo pa rin sa gilid ng kalsada kung saan nila ito iniwan kanina. Tila hinihingal at nananatiling nakatingin sa direksyon na tinahak ng sasakyan ni Ethan kanina. May halong galit at pagkadismayang ekspresyon nito. Ngunit hindi ito umalis sa pwesto nito. Huminto ang kotse ni Ethan sa tapat ng bata. Bumaba ang tinted na bintana at doon muli nilang nagtagpo ang mga mata. "Bumalik ka?" "Yes. Gusto kong malaman kung anong ibig mong sabihin sa sinabi mo sa akin kanina." Seryoso na sabi ni Ethan. Napangiti naman ang batang lalaki. "Mabuti naman kung ganon. Marami rin po akong gustong itanong sa'yo. Hindi ho masagot ng aking inang mga katanungan ko kaya umaasa ako na ikaw ang makakasagot sa mga tanong ko. Lalong-lalo na ho tungkol sa aking tunay na ama." "Sinong nanay mo?" tanong ni Ethan, bakas ang pagtataka sa kanyang boses. "At bakit ba naroon ang pangalan ko sa sinasabi mong kwaderno?" Hingal pa rin si Kian, ngunit buong tapang na sumagot. "Maria po, nagtitinda siya ng gulay." Natigilan si Ethan. Maria. Parang biglang nagliwanag ang isang bahagi ng kanyang alaala. Ngunit hindi ito malinaw. May naaalala siya. Isang pamilyar na pangalan mula sa nakaraan. Pero paano? Bakit parang may bigat ang pangalan na to sa kanyang isip? Kahit hindi niya matandaan
ang kabuuan ng dahilan. Hindi siya makapagsalita. Nananatili siyang nakatitig kay Kian. Pilit na binubuo ang peraso ng puzzle sa kanyang isipan. Napansin ni Kian ang hindi mapagsalitang si Ethan. Kaya lakas loob niyang muling nagsalita. Sir, gusto ko lang pong malaman ng totoo. Bakit po nasa lumang kwaderno ni nanay ang pangalan ninyo? May kinalaman po ba kayo sa kanya? At bakit po may mga liham siya para sa inyo? Hindi na mahalaga para sa kanya ang meeting at malaking pera na mawawala sa kanya kapag hindi siya dumalo sa meeting ngayong araw na to. Ang mahalaga lang sa kanya ngayon ay makuha ang sagot mula sa batang ito. Nagbuntong hininga siya ng malalim sabay sabi. Sumakay ka. Nagulat si Kian. Po? Tanong nito. Tila hindi agad inintindi ang sinabi. Sumakay ka. Ulit pa ni Ethan na tila ayaw naman magtagal pa sa kalsada. May dapat tayong pag-usapan. Dahan-dahan namang lumapit si Kian sa kotse. Bagamat kinakabahan, hindi niya magawang tanggihan ng pagkakataong ito. Binuksan ni Ethan ang pinto at nang makasakay si Kian, sinabihan ni Ethan ang sekretary niya na iparada ang sasakyan para hindi sila makaabala sa iba. Sa loob ng magarang sasakyan ni Ethan, nananatiling tahimik si Kian, pero ramdam ang kaba sa kanyang katawan. Hindi niya alam kung ano ang susunod na mangyayari o kung tama ba ang ginawa niyang pagsakay sa sasakyan ng isang estranghero, kahit na ito ay tila konektado sa kanyang ina. Si Ethan naman ay nanatili ring tahimik, tila nag-iisip ng mabuti. Sa wakas, bumasag siya ng katahimikan. Anong pangalan ng nanay mo, bata? Seryoso na tanong ni Ethan. Ang boses nito ay kalmado ngunit puno ng interes. Maria po. Sagot ni Kian ng walang alinlangan. Maria? Anong buo niyang pangalan? Maria Hernandez po. Natigilan si Ethan para bang biglang bumalik ang mga alaala mula sa kanyang kabataan. Maria Hernandez? Isang pangalan na matagal niya nang kinalimutan. Ngunit hindi niya inaasahang maririnig muli sa ganitong paraan. Hindi siya makapagsalita kaagad kaya huminga siya ng malalim bago magtanong ulit. Ilang taon na siya? 29 pa lang po, sagot ni Kian. Pero minsan po parang mas matanda siya kung titingnan kasi laging pagod si nanay sa pagtatrabaho. 29? Bigla niyang naalala ang isang babaeng nagngangalan ding Maria na minsan naging parte ng kanyang buhay. Magna-19 pa lang noon ang babae nung una silang nagkita. Napansin ni Ethan ang lungkot sa boses ng bata. Pinilit niyang maging kalmado habang nagtatanong. Anong trabaho ng nanay mo? Nagtitinda po siya ng gulay sa palengke. Minsan po naglalako rin kami sa ibang lugar. Lalo na kung hindi pa po ubos ang paninda namin. Tapos kapag maaga pong naubos ang paninda namin, nagpapataya naman po siya. Gulay? Ulit pa ni Ethan. Halos hindi ito makapaniwala. Ang Maria Hernandez sa kilala niya ay punong-puno ng pangarap noon. Ang mga pangarap nga marahil nito ang dahilan kung bakit bigla na lang itong naglaho sa buhay niya. Walang pasabi, walang kahit na ano. Basta bigla na lamang lumisan sa buhay niya. Ngunit hindi pa siya sigurado kung siya nga bang parehong Maria na iniisip niya. Nasaan ang iyong ina ngayon? Bakit hindi mo siya kasama? Tanong niya ulit dito. May sakit po kasi ngayon si Mama. Kagabi pa po siya nilalagnat at saka nahihirapan na rin po siya dahil po sa lumalabo niyang paningin at hirap makarinig. Bakit siya nagkaganon? Napabuntong hininga si Kian. Ramdam niya ang bigat ng kwento na ikukwento sa isang estranghero, ngunit sumagot pa rin siya. Naaksidente po siya nung buntis siya sa akin. Hindi ko po alam ang buong detalye pero sabi po ng ibang tao, nabangga raw ang sinasakyan niyang tricycle ng isang malaking truck. Tumilapan daw po si Mama. Tapos muntik na daw siyang mamatay. Premature po ako nung ipinanganak dahil doon. At sabi ng doktor, swerte raw po na nabuhay kami pareho. Pero yun nga lang, nasira pong paningin at pandinig ni nanay dahil sa aksidente. Dala na din raw po ng trauma. Mabait po ang mama ko. Marami po siyang pangarap. Sabi niya po gusto niya raw po noon na maging teacher. Kaso nga lang ay mahirap lang daw po sila. Pumasok daw po siya ng trabaho bilang kasambahay ng 18 taong gulang lang siya.
Sa tingin ko po ang pangalan ng amo na pinagtrabahuan niya noon ay yung nasa liham ng kwaderno niya. Si Ethan Vergara. Yun nga lang po, ang lahat ng mga pangarap ni mama ay hindi po natupad. Nawalan siya ng magulang. Nabuntis pa sa akin. At higit sa lahat na aksidente po siya. Hindi alam ni Ethan kung paanong sasagot. Sa bawat detalye na ibinibigay ni Kian, lalo siyang naniniwala na ang Maria Hernandez na tinutukoy nito ay ang parehong Maria na nakilala niya noon. Natatandaan niya ang pangarap din ng Maria na kilala niya ang maging isang guro. Ngunit mas kailangan niya ng mas matibay na ebidensya. Kanina nabanggit mong kwaderno ng mama mo? Tanong ni Ethan. Anong laman ng kwadernong yan? At bakit naroon ang pangalan ko? May sulat po doon, sagot ni Kian. Para po siyang love letter. Sinulat po ni mama ang nararamdaman niya noon para sa isang lalaki na pangalan ay Ethan Vergara. Sabi po niya sa sulat na alam niyang mali na hangaan o mahalin yung lalaki kasi... Uminto saglit si Kian at tiningnan si Ethan bago ipagpatuloy. Katulong lang daw po siya. Lahat po ng mga nararamdaman ni mama ay sinabi niya sa liham. Pati rin po kung paano siya hamakin na naging kasintahan noon ng Ethan Vergara na si Chantal. Chantal? Banggit niya. Tumingin na sa kanya si Kian sabay tango. Opo, yun po pangalan na nakita ko sa liham. Chantal po ang pangalan ng naging kasintahan ni Ethan Vergara. Imposible, sabi niya. Bakit po? That's the name of my ex-girlfriend. Tumigil ang mundo ni Ethan sa narinig. Ang huling tanong na gumugulo sa kanyang isipan ay tila sinagot na. Hindi na siya kailangan na magduda. Ang Maria Hernandez na ina ng batang to ay walang iba kundi ang Maria na minsan niyang minahal. Naaalala niya ang lahat. Ang masayahing Maria na laging nagdadala ng aliwala sa bahay ng kanilang pamilya. Ang Maria na lihim niyang tinulungan sa pag-aaral noon dahil gustong-gusto niyang mabigyan ito ng magandang kinabukasan. Ang Maria na nagturo sa kanya ng halaga ng pagiging totoo sa sarili. Ang Maria na umalis isang araw nang walang paalam. Hindi na makapagsalita si Ethan. Pinagmasdan niya ang batang lalaki. Ang mukha nito, ang mata, ang ekspresyon. Sa unang pagkakataon, napansin niya ang ilang katangian nito na tila pamilyar. Hindi niya mapigilan ang tanong na sumasagay sa kanyang isipan. Ganon, maaaring ikaw nga ang dating amo ng mama ko. Ngumiti si Kian na tila nabuhay ang pag-asa sa mukha nito. Maaari bang alam mo rin kung sino ang aking ama? Hindi ko po kasi siya kilala. Ayaw ng aking ina na sabihin ko anong pangalan niya, ngunit gusto ko po siyang makilala. Gusto ko makahingi ng tulong sa kanya. Ang iyong ama? Opo, hindi ko po kasi alam kung nasan siya pero gusto ko po siyang makilala o kahit malaman ko man lang kung anong pangalan niya. Umaasa po ko na baka may alam ka po tungkol sa aking ina. Anong pangalan mo, bata? Sa halip ay tanong niya dito. Kian po. Habang nag-uusap sa loob ng sasakyan, tumingin si Ethan kay Kian. Pwede mo ba akong dalhin sa bahay ninyo? Gusto kong makita ang nanay mo. Napakunot noo si Kian. Sa bahay po namin? Bakit po? Tanong niya, halatang nag-aalangan. Gusto ko makilala ang iyong ina. Pero baka magalit po si mama. Sabi niyo po kasi sa akin noon, huwag ko na hong pakialaman ng tungkol sa kwaderno. Gusto ko lang siyang makita. Kailangan namin na makapag-usap. Kung sakali man na siya nga ang dati naming kasambahay, gusto ko siyang makitang muli. Napatitig si Kian sa kanya. Iniisip kung ano ang tama. Alam ni Kian na pinalaki siya ng kanyang ina na huwag sumuway. Ngunit nakita niya rin kung gaanong kaseryoso si Ethan. Sa huli tumango si Kian ng mabagal. Sige po, pero baka po magalit si nanay. Pangako, sabi ni Ethan. Ako nang bahala kapag nagalit siya. Sinabi ni Kian kung saan ang bahay nila ng kanyang ina. Dinadala rin ulit nila ang paninda nitong gulay. Nakadama ng labis sa pagkahabag si Ethan sa batang ito dahil sa murang edad ay kailangan na nitong magbanat ng buto at tumulong sa ina. Kahit pa napakaliit pa ng katawan nito, pinapasa nito ang gulay para lamang makatulong sa inang may sakit. Lumaki sa yaman si Ethan, ni minsan na hindi niya naranasan ang mga pagsubok na pinagdaanan ni Kian.
Sa kabila ng hindi pagiging kasing yaman noon ang estado niya ngayon, kahit papaano ay hindi nila naranasan ang magdusa o magkulang sa pangangailangan. Kung kaya't hindi lubos na ma-imagine ni Ethan ang hirap na dinanas ng batang ito. Ang gutom na walang kasiguraduhan kung kailan masusundan ang susunod na kain. Ang pagpasa ng mabibigat na responsibilidad sa murang edad. At ang kawalan ng karangyaan na tila natural na bahagi ng buhay niya. Sa mga mata ni Ethan, si Kian ay larawan ng tapang. Ngunit sa likod ng lakas nito, ramdam niya ang kirot ng isang mapait na nakaraan na kailanman ay hindi niya kayang abutin o maunawaan ng lubos. Dumating sila sa lugar nila Kian. Masikip ang mga eskinita, puno ng mga tambak ng basura, at ang mga bahay ay gawa lamang sa kahoy at yero. Tahimik naman si Ethan habang iniikot ang paningin. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng minsan niyang minahal ay nagtiis ng ganitong klaseng buhay. Ngunit, ang katahimikan ay biglang naputol nang makarinig sila ng kaguluhan sa di kalayuan. May sumisigaw at kitang-kita ang pagkabahala sa mukha ni Kian. Halos nagpatong-patong ang ingay ng usapan at may isang boses na nangingibabaw kay Aling Marites. "Mama!" Sigaw ni Kian sabay takbo papalapit sa bahay nila. Napansin ni Ethan ang kumpol ng mga tao na nakapalibot sa harapan ng maliit na bahay. Agad siyang sumunod kay Kian. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya si Maria na nakayuko. Pilit na nagpapaliwanag pero halatang natataranta. Halos wala siyang magawa kundi ang magmakaawa. "Aling Marites, bigyan niyo po kami ng kaunti pang panahon." Halos ikbi ni Maria. "Hindi po kami handa na umalis dito. Wala po kami mapupuntahan." "Panahon? Ilang taon na kitang binibigyan ng panahon, Maria. Hindi ba't ang sabi ko sa inyo noon ay huwag niyo akong gagalitin dahil malapit ako sa may-ari ng lupa na kinatitirikan ng bahay ninyo." Sagot ni Aling Marites. "Hindi na ako magpapaloko sa'yo. Hindi kami papayag na lumaki sa lugar na to ang walang modo mong anak. Kung hindi kayo aalis ngayong araw, ako na ang tatawag sa may-ari ng lupa na to para ipatapon kayo." "Huwag niyo pong sigawan ang mama ko. Hindi pwede sa pandinig yung sinisigawan. Baka dumugo ulit ang tenga niya." Naiiyak at takot na sigaw ni Kian. Tinulak din ni Kian si Aling Marites na gustong lumapit sana kay Maria. "Wala naman po siyang ginagawang masama sa inyo ah. Bakit niyo po siya laging pinapahirapan?" "Tumahimik ka nga," sabi ni Aling Marites. "Hindi mo naiintindihan ang sitwasyon." "Huwag niyo pong pagsilitaan ang anak ko ng ganyan." Mahina ngunit mariing sagot ni Maria. Halata sa itsura ni Maria ang pamumutla at panghihina at hindi na kaya ni Ethan na panoorin na lang ang nangyayari. Biglang lumapit si Ethan. Ang presensya niya ay nakakapagpatigil ng ingay. "What's happening here? Bakit pinapalayas niyong mag-ina sa lupain na hindi niyo naman pag-aari?" Nagulat ang lahat sa kanyang biglaang pagsulpot. Si Aling Marites na kanina ay napakaingay ay biglang natigilan. Ang masama nilang tingin, kanina ay napalitan ng takot nang mapansin kung sino ang dumating. Si Ethan Vergara, ang mayamang negosyante. Lumingon si Ethan kay Maria at para bang tumigil ang oras. Tingnan niya ito ng matagal, na parang sinisigurado kung totoo ang nakikita niya. "It's really you," bulong niya, puno ng damdamin. Inabot niya ang kamay sa mukha ni Maria, bagyang hinawakan ng pisngi nito. "Ayos ka lang ba?" tanong niya. Ang kanyang boses ay nag-aalala na naghalo ng lambing at pagkagulat. "Ethan?" Ngunit bago pa matuloy ni Maria ang sinasabi, bigla itong nanghina. Napatid ang hininga at bumagsak ito sa bisig ni Ethan. "Maria!" sigaw ni Ethan, inalalayan ng babae upang hindi tuluyang bumagsak sa lupa. "Mama!" sigaw din ni Kian na nagmamadali namang lumapit sa kanyang ina. Lalong napatulala ang mga tao sa paligid. Tahimik ang lahat, hindi makapaniwala sa nangyari. "Get help!" utos ni Ethan sa sekretary niya na mabilis namang tumalima. Tinulungan siya ng kanyang sekretary para maisakay si Maria sa sasakyan. Sumunod naman sa kanila si Kian habang ang mga tao na kanina ay puno ng tapang, ngayon ay nakatulala sa palayong sasakyan. Ang iba ay nakadama rin ng takot.
Sa pinakamalapit na ospital nila dinala si Maria para maagapan agad ang lagay nito. Halos walang imik si Ethan habang bitbit ang walang malay na si Maria sa kanyang bisik. Ang presensya niya, pati ang mamahaling sasakyan ay agad nakakuha ng atensyon ng mga staff sa ospital. Hindi siya nagdalawang isip na magsabi, "Gawin niyong lahat para gumaling siya. Babayaran ko kahit na magkano." Agad nilang inasikaso si Maria. Isinigod sa emergency room, habang naiwan naman si Ethan at Kian sa waiting area. Tahimik lamang si Kian, nakaupo sa isang sulok, nanginginig at kitang-kita ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Pinapakalma naman ni Ethan ang bata. Paulit-ulit niyang sinasabi na magiging maayos lang ang ina nito. Ilang oras ang lumipas bago lumapit ang isang doktor kay Ethan at Kian. Nakatayo agad si Ethan. "Kamusta siya, Dok?" Tanong niya, ang boses ay puno ng pag-aalala. "Nasa maayos na kondisyon na po ang pasyente," sagot ng doktor. "Nagkaroon po siya ng mataas na lagnat at dehydration. Ang mataas na temperatura ng kanyang katawan ay naging sanhi ng kanyang pagkahimatay." "May dapat po ba kaming ikabahala, Dok?" Tanong muli ni Ethan. "Nasagawa na po namin ang lahat ng kailangang gawin at wala naman po kayong dapat na ikabahala," paliwanag ng doktor. "Kailangan lang po niya magpahinga at mabigyan ng sapat na nutrisyon para lumakas agad ang kanyang katawan." "Maraming salamat ho, Dok." Sagot niya na animoy nakahinga ng maluwag bago tiningnan si Kian na bakas pa rin sa mukha ang labis sa pag-aalala para sa ina. "Narinig mo yun, Kian? Maayos na raw ang lagay ng mama mo. Wala kang dapat na ikabahala." Lumipas ang ilang oras na nanatili ng tulog si Maria. Habang nagpapahinga si Maria sa isang pribadong silid, lumapit si Ethan kay Kian na tahimik namang nakaupo malapit sa kama ng ina. Tumingin si Kian kay Ethan at puno ng takot at kalituhan ang kanyang mukha. "Kuya, magiging maayos po ba si nanay?" Tanong ni Kian na nanginginig ang boses. Lumuhod si Ethan sa harap ni Kian. Sinapo ang balikat ng bata at marahang sinabi, "Magiging maayos na ng lahat, huwag ka na mag-alala." Tinitigan siya ng bata at tila nag-aalangan. "Pwede po ba ako makiusap sa'yo?" Tumango naman si Ethan. "Oo naman." Pwede po bang huwag niyo po kaming pabayaan at iwan ni Mama? Wala po kasi kaming ibang pamilya. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko." Tumango naman si Ethan. "Huwag ka mag-alala. Hindi ko kayo pababayaan." Tumingin si Kian ng diretso sa mga mata niya. Talaga po?" "Oo naman. Akong bahala sa inyo ng mama mo. Kaya huwag ka mag-alala, magpahinga ka na riyan. Tsaka kung mag-aalala rin siya para sa'yo." Ngumiti naman sa kanya si Kian. "Maraming salamat po, Sir Ethan." Makalipas ang mahigit isang oras, bumalik ang doktor upang magbigay ng update. Tinanong ito ni Ethan tungkol sa kondisyon ni Maria, lalo na ang pagkakaroon nito ng problema sa paningin at pandinig. "Doktor, may nabanggit po sa akin ng anak niya tungkol sa malapit niyang pagkabulag at pagkabingi. Ano hong dahilan nito?" Tanong ni Ethan, puno ng seryosong tanong. Huminga ng malalim ang doktor bago sumagot. "Meron po kaming na-retrieve na lumang medical record ng pasyente mula sa database namin at batay sa tala, siya ay naging biktima ng isang aksidente mahigit 10 taon nang nakalipas." "Ano hong nangyari sa aksidente?" Tanong ni Ethan at napakunot ang noo. Ang sinabi sa record ay involve raw siya sa malagim na trahedya. Binangga ng isang malaking truck ang tricycle na sinasakyan nila isang gabi. Lasing ang driver ng truck. Ang driver ng tricycle naman ay dead on the spot, habang si Maria Hernandez ay himalang nakaligtas. Ngunit nang dahil sa nangyari, kinailangan niyang manganak ng maaga. Premature naging anak niya dahil sa lakas ng impact. Nagkaroon ng traumatic head injury at si Maria, apektado ang kanyang optic at auditory nerves, na siyang naging dahilan kung bakit unti-unti siyang nawawalan ng paningin at pandinig. Parang nawala sa sarili si Ethan habang iniisip ang mga sinasabi ng doktor. Pilit niyang iniuugnay ang mga detalye sa nakaraan. Habang nagpapaliwanag ang doktor sa mga nangyari, unti-unting nabuo sa isipan ni Ethan ang larawan ng lahat. Ang babaeng minsan niyang minahal, si Maria, ay dumaan sa napakaraming hirap na dulot ng sitwasyong hindi niya alam. Naalala niyang panahong bigla na lang nawala si Maria sa kanyang mansyon.
Wala siyang nalaman tungkol sa nangyari dito. At ngayon nagbalik na siya sa buhay nito, hindi siya papayag na patuloy itong mahirapan. Dok, pwede pa bang maiwasan ang tuluyan niyang pagkabulag o pagkabingi? Nag-isip sandali ang doktor bago sumagot. Tiningnan ang mga dokumento at medical records ni Maria. May posibilidad pa naman na mapigilan ng pagganap na pagkawala ng kanyang paningin at pandinig, ngunit kinakailangan ito ng tamang medical na atensyon at kailangan na magawa ito sa lalong madaling panahon. Ang sitwasyon ni Maria ay komplikado, ngunit hindi pa naman ito ganap na irreversible, paliwanag ng doktor. Ang pagkawala ng kanyang paningin at pandinig ay dulot ng pinsala mula sa aksidente. Ang epekto naman ng trauma ay nagdulot ng pagkasira ng ilang bahagi ng kanyang optic nerve at auditory system. Sa kasalukuyan, may mga pamamaraan naman na maaaring gawin upang mapigilan ng tuluyang pagkawala nito. Anong klase ho ng pamamaraan ang kailangan nating gawin, Dok? Tanong ni Ethan na nakakunot ang noo ngunit puno ng pag-asa ang boses. Una, kailangan siyang sumailalim sa masusing pagsusuri para malaman ang eksaktong estado ng kanyang optic nerve at auditory system. Mula doon, pwede nating makita kung kakailanganin niya ba ng operasyon o kung sasapat na ba ang mga advanced na therapy, gaya ng stem cell para sa kanyang paningin o cochlear implant para sa kanyang pandinig. Gayon din, kakailanganin niya ng regular maintenance treatment para masigurong hindi na lumala pa ang kanyang kondisyon. Paliwanag ng doktor. Ano hong tsansa na gumaling siya? Tanong ni Ethan na puno ng kaba. Sa sitwasyon niya, kung magagawa natin agad ang kinakailangang mga hakbang, may mataas na tsansa na mapapabuti ang kanyang kondisyon. Baka hindi na maibalik ang dati niyang paningin o pandinig sa 100%, pero makakatulong para makakita siya ng maayos muli at makarinig ng hindi umaasa sa tulong ng iba. Ang pinakamahalaga ay maagapan ito sa lalong madaling panahon. Sagot pa ng doktor. Ano hong kailangan para magawa agad yan? Seryosong tanong ni Ethan. Ang tono ng boses niya ay nagpapakita ng determinasyon. Kahit magkano halaga, babayaran ko. Ano man ang proseso, gagawin ko para sa kanya. Nagulat ang doktor sa agarang tugon ng lalaki, ngunit ngumiti ito. Kung ganon, kailangan nating magsimula agad sa pagsusuri. Pag may resulta na tayo, maaari nating simulan ng kinakailangang paggamot. Pero babalaan ko kayo, Mr. Vergara. Ang ganitong klase ho ng medical na atensyon ay hindi mura at nangangailangan ng mahabang panahon ng rehabilitasyon. Wala hong problema, Doc. Gawin natin ang lahat ng kailangan. Sagot ni Ethan nang walang pag-aalinlangan. Habang bumalik ang doktor sa loob ng kwarto ni Maria para i-update ang medical team, naiwan naman si Ethan sa hallway kasama ni Kian. Yumuko siya sa bata at mahigpit na tinapik ang balikat nito. Makinig ka, Kian. Gagawin ko ang lahat para gumaling ang nanay mo. Hindi kita bibiguin. At higit sa lahat, hindi ko hahayaan na mawala ang paningin at pandinig niya. Nangangako ako. Sabi ni Ethan habang titig na titig sa bata. Bahagya namang umiti si Kian. Napalitan ng pag-asa ang takot at kaba sa kanyang puso. Salamat po, Kuya Ethan. Salamat po talaga. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko kung wala po kayo. Sa tahimik na kwarto ng ospital, unti-unting dumilat si Maria. Una niyang naramdaman ng malamig na hangin mula sa aircon at ang liwanag ng ilaw na bahagyang kumurap sa kisame. Nagising siya mula sa malalim na pahinga at agad napansin ang pamilyar na mukha ng kanyang anak. Mama, gising ka na! Masaya sabi ni Kian, sabay hawak sa kamay ng ina. May halong pag-aalala at tuwa ang boses ng bata. Ayos ka na ba, Mama? Pinilit ni Maria na ngumiti. Bagamat ramdam pa rin niya ang panghihina ng katawan. Oo anak, ayos na ako. Sagot niya. Bahagyang humigpit ang hawak sa kamay ni Kian. Tila pinapalakas ang loob ng kanyang anak. Ngunit ang igalaw niya ang kanyang ulo, napatingin siya sa kabilang bahagi ng kwarto. Doon niya nakita ang pamilyar na figura. Bagaman malabo ang paningin, sigurado si Maria kung sino ang taong yon. Si Ethan Vergara. Nanlaki ang mga mata ni Maria. Hindi siya makapaniwala sa nakikita. Ethan? Anong ginagawa mo dito?
Tumayo si Ethan mula sa upuang malapit sa kama at lumapit kay Maria. Ang mukha ni Ethan ay puno ng pag-aalala. Ngunit may bakas din ng tuwa at relief. "Kamusta ka na? Ayos ka na ba?" Tanong ni Ethan. Malumanay ngunit seryoso ang boses. Tumango naman si Maria. Bagamat hindi pa rin makapaniwala na kaharap niya ng lalaking minsan niyang minahal. "Ayos na ako. Maraming salamat sa tulong mo." Sagot ni Maria. Mahina ngunit taos puso. Tinitigan siya ni Ethan. Halatang maraming tanong sa isipan nito. Matapos ang ilang segundo ay nagsalita ito. "Mabuti na lang at nadala ka agad namin dito. Kung hindi kami dumating, baka kung ano nang masamang nangyari sa'yo." "Paano mo kami nahanap?" Tanong ni Maria. Nagtataka. Napatingin si Maria kay Kian. Tila nag-aalangan kung sasabihin ba ang totoo. "Pasensya na mama, hindi ko po sinunod ang sinabi mo. Nabasa ko po yung sulat sa kwaderno mo, doon ko po nakita ang pangalan ni Kuya Ethan kaya hinanap ko po siya. Nagkataon po na siya po yung bumili ng malaking property sa ating lugar. Siya po yung may-ari ng ipapatayong hotel kaya nahanap at nakausap ko po siya." Pag-amin naman ni Kian, bahagya itong yumuko. Halata nag-aalala sa maaaring reaksyon ng ina. Napabuntong hininga si Maria. Bagamat may halong inis, nakita niya ang intensyon ng kanyang anak na tulungan siya. "Kian, hindi ko gusto na malaman pa ni Ethan ang tungkol sa akin. Pero, tumigil siya at napatingin kay Ethan. Siguro may dahilan kung bakit nangyari ito." Habang nag-uusap sila, biglang bumukas ang pinto at pumasok ang doktor. Dala ang clipboard at isang seryosong ekspresyon sa mukha, lumapit ito sa tabi ng kama ni Maria. "Miss, magandang balita. Ang inyong lagnat ay bumaba na at stable na rin ang inyong kondisyon." Pahayag ng doktor at saka tumingin kay Ethan na nakatayo sa tabi. "May na-discuss na po kami ni Mr. Vergara tungkol sa sitwasyon ng iyong paningin at pandinig." Napakunot naman si Maria. Ano pong ibig sabihin niyo, Doc?" Tanong niya, halatang nalilito. "Gaya ho nga nasabi ko kay Mr. Vergara, meron na pong pag-asa na maibalik ang iyong paningin at pandinig sa mas maayos na estado. Kailangan lamang ng seryosong medical na atensyon, kabilang dito ang operasyon at mga advanced na therapy. Kailangan din ng regular na check-up para masiguro na hindi nalalala ang iyong kondisyon." Paliwanag ng doktor. Natigilan si Maria. Hindi niya alam kung anong nararamdaman. Pag-asa ba o takot? "Doc, ibig sabihin may tsansa po pang gumaling ako at hindi tuluyan na mauwi sa pagkabulag at pagkabingi?" Tumango ang doktor. "Oo po, pero mas mabuti kung maipapagamot kayo sa lalong madaling panahon." Matapos ang maikling paliwanag, umalis ang doktor para bigyang daan ng dalawa na makapag-usap. Tahimik si Maria habang iniisip ang naririnig mula sa doktor. Napatingin siya kay Ethan na halatang naghihintay sa kanyang reaksyon. "Ethan, anong ibig sabihin ng doktor? Anong kinalaman mo rito?" Tanong niyang hindi maitago ang kaba sa boses. Lumapit naman si Ethan. "Ang ibig sabihin, Maria, ako ang magpapagamot sa'yo. Huwag ka na mag-alala tungkol sa gastos o sa proseso. Ako nang bahala." Napailing si Maria, halatang hindi sanay tumanggap ng tulong. "Ethan, hindi ko kayang tanggapin yan. Hindi mo kailangan gawin to." "Maria," putol ni Ethan. Seryoso nakatingin sa kanya. "Gagawin ko to hindi lang para sa'yo, kundi para na rin kay Kian. At higit sa lahat, ginagawa ko to dahil mahalaga ka sa akin noon pa man." Hindi na napigilan ni Maria na mapaluha. Halos hindi siya makapagsalita, ngunit halata sa kanyang mukhang pinaghalong pasasalamat at pag-aalala. "Ethan, maraming salamat." Tahimik na tumango naman si Ethan. Hawak ang kamay ni Maria bilang tanda ng kanyang pangako. Sa kabila ng mga taon at distansya, ipinakita niyang handa siyang tumulong. Hindi lamang para sa dati niyang pagmamahal, kundi dahil gusto niyang gumaling ito. Tahimik ang gabi sa ospital at ang mga ilaw sa kwarto ni Maria ay malabo at ang tanging naririnig ay ang tunog ng orasan. Nakaupo si Ethan sa tabi ng kama habang si Maria naman ay bahagyang nakasandal. Si Kian ay kanina patulog dahil labis ang pagod at pag-aalala.
Alam nilang kailangan nilang harapin ang mga tanong na matagal nang walang sagot. Maria, basag ni Ethan sa katahimikan. Ang boses niya malumanay, ngunit halatang puno ng tensyon. Gusto kong malaman, sinong ama ni Kian? Hindi naman sumagot si Maria. Imbes na tumingin kay Ethan, iniwas nito ang kanyang paningin at tumitig na lamang sa pader. Alam ni Maria na darating ang tanong na to, ngunit hindi niya inakala na magiging ganito ito kabilis. Napansin naman ni Ethan ang pag-iwas ni Maria at may lalim siyang huminga. Lulunok siya ng mariin. Tila sinusubukan magtipid ng lakas ng loob. Maria, maaari bang anak ko si Kian? Nanlaki ang mga mata ni Maria at halatang hindi inaasahan ang tanong na iyon. Huh? Napalingon siya kay Ethan, ngunit hindi din niya masabi ang tamang sagot. Inabot ni Ethan ang noo at bahagyang nag-ayos ang pagkakaupo. I thought about it. Maraming beses may nangyari sa atin nun. Bago ko umalis ng biglaan. Walang paalam. Walang kahit anong paliwanag. At ngayon nakikita ako si Kian. Tumigil siya sandali. Tila sinusubukan na i-compose ang kanyang sarili. Malaking pagkakahawid niya sa akin, Maria. Hindi ko maaalis sa isip ko na baka may nabuo mula sa isang beses na nangyari sa atin noon. Napalunok si Maria at napakuyom ang mga kamay sa kumot. Halata ang pag-aalinlangan. Ethan, hindi alam ni Maria kung paano niya bang sisimulan ang sasabihin. Kahit pa anak mo siya, hindi mo kailangan alalahanin si Kian. Ayoko masira ang pamilya mo lang dahil sa amin. Napakulot ang noon ni Ethan, napatingin ito kay Maria. Ang ekspresyon ay puno ng seryosong emosyon. Wala akong pamilya, Maria. Natigilan si Maria at halatang naguguluhan sa narinig. Ano? Pero di ba kinasal kayo ni Chantal? Hindi ba kayo nagsama? Bahagyang napailing si Ethan at nakita ni Maria ang sakit sa kanyang mga mata. Hindi, Maria. Sagot niya na madiin. Ang matalik kong kaibigan ang pinakasalan niya. Hindi ako. Nanatiling nakatitig si Ethan kay Maria. Chantal and it was never what everyone thought it was. She was my girlfriend, yes, pero naghiwalay kami. Nasa mansyon ka pa na nung naghiwalay kami. Bago pa may nangyari sa atin. Natapos ang relasyon namin ni Chantal. Found out na mahal nila ng kaibigan kong isa't isa. Sa huli, silang nagkatuluyan, hindi kami. Hindi naman makapaniwala si Maria sa narinig. Matagal niyang inakala na kasal na si Ethan kay Chantal. Pero hindi mo ba hinabol? Hindi ba nagkabalikan kayo kaya ikinasal kayo? Tanong niya na puno ng pagtataka. Hinabol? Hindi. Sinabi ko na lang sa sarili ko na mas mabuti nga ng ganun. Wala akong dapat ipilit sa taong hindi rin ako kayang mahalin ng buo. At pagkatapos ng lahat, natutunan ko ng mag-move on. Bukod pa ron, hindi ko rin kayang pakasalan si Chantal dahil umiibig na ako sa iba. Nakatitig lang si Maria, hindi alam ko anong sasabihin. Lahat ng inaakala niya ay tila isang malaking kasinungalingan. Maria, basag ulit ni Ethan. Mas seryoso ngayon ang boses niya. Kung anak ko si Kian, karapatan kong malaman. At karapatan din niyang malaman ng totoo. Napalunok pa si Maria at napayoko. Ang mga mata niya ay tila nagdadalawang isip pa rin. Ngunit sa huli, napabuntong hininga siya. Tama ka. Anak mo nga siya pero kung anak ko siya, pananagutan ko kayo. Alam kong huli na pero pwede naman tayo magsimulang muli. Isang linggong lumipas mula nang ospital si Maria. Ayaw pa rin ni Ethan na lumabas siya ng ospital dahil kailangan pa raw bantayan ang kondisyon niya. Nagsimula na rin sila sa mga tests para sa pagpapagamot ng kanyang matatenga. Alam niyang may ginugol na panahon si Ethan para tiyakin na maging maayos ang lahat. Hindi lang ang kanyang kalusugan kundi pati na rin ang mga problema sa buhay. Naging malapit din si Kian sa ama nito. Ang buong akala nga ni Maria noong una ay mahihirapan si Kian na tanggapin ng ama. Pero noong araw na malaman nito ang totoo na si Ethan ang tunay nito na ama,
Nagkasundo kaagad ang dalawa. Masaya pa si Kian dahil matagal din daw nitong hinintay ang ama nito. Ngayon nga ay nasa bahay ni na Maria si Ethan. Kasama niya ang kanyang anak na kanina pa nakahawak sa kamay niya. Nais ni Ethan na magbayad ang lahat ng mga kapitbahay ng kanyang mag-ina kung kaya narito sila. Ano pong kailangan niyo sa amin, Mr. Vergara? Bakit niyo po kami pinatawag dito? Natatakot na tanong ni Marites. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Hindi ko gusto ang ginawa ninyo sa aking mag-ina. Panimula ni Ethan. Mag-ina? Yes, mag-ina. Anak mo po si Kian? Ang anak ni Maria? Tumango si Ethan. Yes, at hindi ko gusto ang naging aksyon ninyo sa aking mag-ina. Nang dahil sa inyo'y muntik mapahamak si Maria. Sa halip na tulungan niyo siya, mas lalo niyo pa siyang pinahirapan. That's why I want you to apologize to her. Sa aking mag-ina. Ipauubaya ako sa kanilang desisyon. Kung patatawarin ba nila kayo o hindi. Ano pong mangyayari kung hindi kami mapatawad ni Maria? Gagawin ko sa inyo kung anong ginawa niyo sa kanya. Ako mismo magpapalaya sa inyo sa lupaing kinatitirikan ng bahay ninyo. Marahil hindi niyo pa alam, ang lupang ito ay nasa pangalan ko na. Makaraan ng ilang oras, dumating ang isang grupo ng mga kapitbahay ni Maria sa ospital. Magkahalong takot at kabahang nararamdaman ng mga ito. Ang ilan ay tumingin sa kanilang mga paa, nag-aalangan na lumapit kay Maria. Ngunit sa mga mata nila ay makikita ang takot. Takot na baka mawala sila sa lugar na tinutuluyan nila at mawala ng lahat. Pumasok ang grupo ng mga kababaihan sa kwarto ni Maria. Sabay-sabay na humingi ng tawad. Maria, alam namin nagkasala kami sa iyo. Umihingi kami ng tawad sa lahat ng mga nagawa namin. Naging masama kami sa inyo ng anak mo at wala kaming karapatang gawin yun. Napuno ng malalim na hinga ang kwarto. Tumunganga ang bawat isa sa mga babae habang si Maria ay nakatayo sa tabi ng kama, naguguluhan. Patawarin mo kami, Maria. Kung kaya lang naming balikan ang nakaraan at baguhin ang mga nangyari, ginawa na namin. Ang isa sa mga kababaihan, si Aling Bebang, ay may maluhaluhang mata. Nagsisisi sa mga kasalanan na ginawa nila. Nagulat si Maria nang makita ang mga kababaihan ng barangay na lumapit at humingi ng tawad. Hindi niya inaasahan ng ganitong pangyayari. Ngunit sa kabila ng lahat ng iniisip niyang galit, sa huli ay napaamo siya ng mga ito. Hindi niya alam kung talaga bang pinagsisihan nila ang kanilang mga ginawa o sadyang takat lang sila, ngunit ayaw niya ng alalahanan iyon. Ayaw ni Maria ng may kaaway o kagalit siya. Hindi ko inaasahan na darating ang araw na haharap ako sa inyo ng ganito. Simula ni Maria. Sa totoo lamang ay nagulat ako at nahihirapan akong patawarin kayong lahat sa dami ng naging kasalanan niyo sa amin ng anak ko. Lalo na't alam ko rin na noon ay halos hindi niyo ako iniisip bilang tao, kundi halos bilang hayop dahil sa estado namin sa buhay ng anak ko na aminin kong malayong malayo sa buhay na meron kayong lahat. Tumigil si Maria. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata at isa-isa niya silang tiningnan. Ang mga ito ay napayuko na lamang dahil sa hiya. Pero natutunan ko na hindi ko na kailangan na magdala ng galit sa puso ko. Kung ano man ang mga nangyari, ito ay nangyari na. At hindi ko nais pang magpatuloy sa galit. Hindi ko alam kung talaga bang seryoso kayo sa paghingi ng tawad sa akin o kung talaga bang pinagsisihan yung ginawa niyo sa amin ng anak ko noon. Pero gusto ko pa rin malaman niyo na pinapatawad ko na kayo. Ayoko magtanim ng galit at sama ng loob sa inyong lahat. Kaya kalimutan na lang natin ang lahat ng nangyari noon. Ngumiti siya sa kanila ng magaan at wala man ng halong hinanakit. Patatawarin ko kayo. Salamat sa paghingi ng tawad. Maraming salamat talaga, Maria. Sobrang hiyang-hiya kami sa lahat ng mga nagawa namin sa iyo noon. Tama nga ang anak mo. Isa kang mabuting tao. Oo nga, Maria. Sabi pa ng isa pa. Hindi ko lubos akalain na mapapatawad mo agad kami. Kasi mabait po ang mama ko. Sabi ni Kia na kanina pa nakikinig. Kaya sana magbago na kayo dahil lahat ng ginagawa niyo sa kapwa, babalik sa inyo. Kung sana lang mabuting ginawa niyo sa inyong kapwa, tsak na maganda rin ang magiging sukli sa inyo,
Kaso masamang ginawa nyo kaya ito naging resulta. Hindi ba masakit? Mabutit kahit papaano nadaman niya ng ginawa niya sa aking ina. Kahit pa wala ito sa lahat ng naging kasalanan niya sa kanya. Humingi rin ng tawad ang mga ito kay Kian at lahat sila ay sobrang hiyang-hiya dahil mas mature pa sa kanilang isang batang magsasampung taong gulang pa lamang. Samantalang masaya naman si Maria kasi nabawasan ang bigat sa kanyang dibdib. Ethan, tawag niya kay Ethan matapos niya itong sundan nang lumabas ito na makatulog ang kanilang anak. Lumingon ito sa kanya. Nakita niya rin kung anong hawak nito. Ngunit dahil malabo pa ang paningin niya, hindi niya masyadong makita kung ano nga ba iyon. Anong hawak mo? Pinakita ito ni Ethan sa kanya. I think this is yours. Nanlaki ang mga mata niya. Tama ang hinala niya. Ang lumang diary niya iyon. Bakit nasa iyo yan? Tsaka mabilis siyang lumapit para sana makuha ito, ngunit agad din itong iniwas ni Ethan sa kanya. Nakiusap ako sa anak natin na kung maaari kong makita ang kwaderno kung saan nakasulat ang pangalan ko at ibinigay niya ito sa akin. Nahihiya naman si Maria. Hindi siya halos makaangat ng mukha dito. Sinubukan niya pa rin na kunin ang kwaderno sabalit iniwas ito ni Ethan. Ibigay mo na sa akin yan, hindi mo dapat yan nababasa. Why? Huh? Bakit hindi ko maaaring mabasa ang nakasulat sa kwaderno na to? Seryoso ang tinig ni Ethan. Kung hindi ko to mababasa, paano ko malalaman na gusto rin pala ako ng babaeng dahilan kung bakit pinili ko na huwag makipagbalikan kay Chantal noon? Napakurap siya ng ilang beses. Nagtataka. Huh? Ikaw ang dahilan kaya pinili kong huwag nang bumalik kay Chantal noon. Dahil minahal rin kita. Hinawakan ni Ethan ang isang kamay niya. At handa akong gawin ang lahat hanggang sa bumalik ang nadarama natin para sa isa't isa. Kahit gaano pang katagal at kahit gaano pang kahirap. Gagawin ko, Maria. Pinapangako ko magbabalik ang tamis ng nararamdaman natin para sa isa't isa. Ngunit sa pagkakataong to, hindi ko nahahayaang may humadlang pa sa atin. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!